Movie recap Tagalog here. Isang dalagita ang nakaranas ng matinding pang-abuso. Ngunit sa halip na makamit ang hustisya, siya pa ang napagbintangan at siniraan, dahilan para tuluyan siyang mawala ng pag-asa nang wala ni isang taong kumampi sa kanya. Biglang lumitaw ang tatlong babaeng abogado, determinadong protektahan siya hanggang sa huli, anuman ang maging kapalit. Kamakailan lamang, isang napakalaking celebrity na si Yoon Seok ang kinasuhan sa korte, inakusahan ng paglabag sa hangganan sa isang estudyanteng high school. Ang kaso ay hinawakan ng isang public interest law firm na itinatag mismo ng tatlong babaeng ito upang suportahan ang mga babaeng biktima sa mga sensitibong kaso at magbigay ng libreng legal na depensa. Habang malapit nang magsimula ang paglilitis, halos magkolapsa kaba ang biktimang si Yoo-jong. Isa sa mga abogado, si Yoon-jin, ang umalalay sa kanya at nagsabing wala siyang dapat ikatakot. Hanggat naroon sila, makakalabas siya ng korte ng taas noo at makakauwi ng buo ang kanyang dignidad. Dahil sa mga salitang iyon, nagkaroon ng lakas ng loob si Yoo-jong. Pumasok siya sa courtroom at nagsumite ng mga litrato bilang ebidensya upang patunayang siya ay tunay na inabuso ni Yoon Seok. Ngunit kahit may malinaw na ebidensya, walang tigil ang pag-atake ng abogado ng depensa. Marinyang kinuwestiyon kung talagang nakilala ni Yoo-jong si Yoon Seok sa isang bar. Nag-alinlangan si Yoo-jong at agad na naglabas ang depensa ng CCTV footage mula sa bar na nagpapatunay na hindi sila kailanman nakita roon na magkasama. Dahil sa sunod-sunod na tanong, hindi napigilan ni Yoo-jong ang sarili at nabunyag ang katotohanan. Hindi talaga sila nagkita ni Yoon Seok sa bar. Patuloy siyang piniga ng abogado sa mas maraming tanong hanggang tuluyan siyang magpanik. Nagsimulang umalingaw-ngaw sa kanyang pandinig ang mga nakakatakot at pamilyar na tunog. Nang makita siyang nangihina, lalong naging kampante ang akusadong si Yoon Seok. Tahasan siyang nagsinungaling, sinabing lasing siya noong gabing iyon at ipinahiwatig pa na si Yoo-jong ang lumapit sa kanya dahil sikat siya. Matapos ang mabigat na nangyari sa korte, bumalik sa opisina ang pagod na si Yoon-jin kung saan naroon na rin ang dalawa pang abogado. Tulad ni Yoon-jin, pinapanday sila ng matinding paninindigan at determinasyong ipaglaban ang mga babaeng inaapi. Isa sa kanila si Shin-jae, matapang, desidido at aksyon agad ang sagot. Siya rin ang tagapagmana ng Hae, ang pinakamalaking law firm sa bansa at ang public interest firm na humahawak sa mga kasong pang-aabuso ay sangay lamang ng Hae. Kamakailan, nakararanas si Shin-jae ng matinding kritisismo mula sa mga shareholders na naniniwalang hindi niya dapat ipagpatuloy ang paghawak sa mga delikado at sensitibong kaso. Maging ang kanyang ina, na nagpapatakbo ng kumpanya, ay pinayuhan siyang bumalik sa tamang landas at huwag kalimutan ang kanyang katayuan bilang tagapagmana. Ngunit hindi umatras si Shin-jae. Hindi niya tatalikuran ang kanyang layunin na tulungan ang mga kababaihan. Naniniwala rin siya na matapos malagpasan ang 10 taon ng unos, hindi basta-basta matitinag ang kanilang firm. Ang ikatlong abogado ay si Rayang, isang hinahangad at kilalang star lawyer. Kamakailan, habang nasa isang TV show, hindi siya nag-atubiling harapin ng isa pang abogado, isang taong kumikita ng malaki at namumuhay ng marangya sa pagtatanggol ng mga sospek sa mga kasong pang-aabuso. Ngayon, para sa pera at kasikatan, muli itong lumabas sa telebisyon at nagsasabi ng mga bagay na taliwas sa konsensya. Hayagan siyang pinuna ni Rayang sa harap ng kamera. Inakusahan niya ito ng sadyang pagpapahaba ng mga kaso noon para mapawalang sala ang mga suspek, na lalo lamang nagtulak sa mga babaeng biktima sa mas malalim na trauma. Hindi lang isa kundi pa ulit-ulit. Isang araw, sa isang cafe, nagkita si Rayang at si Jun-hook, isang matagal na niyang kakilala at dating nobyo ni Yoon-jin sa loob ng 7 taon. Habang nag-uusap sila, napansin ni Rayang ang tawag na natanggap ni Jun-hook. Galing ito kay Yoo-jong. Doon niya napagtanto na maaaring palihim na sinusubaybayan ni Jun-hook ang mga balitang may kaugnayan sa biktima. Agad niya itong ipinaalam kay Yoon-jin. Naniniwalang dahil sa kanilang nakaraan, si Yoon-jin lamang ang makakahukay ng lihim na iniimbestigahan ni Jun-hook. Kinagabihan, dumiretso si Yoon-jin sa bahay ni Jun-hook. Hindi na siya nagpaligoy-ligoy at agad na nakiusap na tulungan siya at ibunyag ang impormasyong alam nito tungkol kay Yoo-jong. Alam niyang kung wala ang tulong nito, halos imposible nilang mapatunayan ang krimen ni Yoon Seok. Sa harap ng desperadong pakiusap ng kanyang dating kasintahan, ang unang reaksyon ni Jun-hook ay magsinungaling. Ngunit agad siyang nabasa ni Yoon-jin. Lalong tumibay ang kanyang kutob nang mapansin niya ang estatwa ng Diyosa ng tagumpay sa mesa nito, ang mismong regalong ibinigay niya noon. Kilala niya ito ng lubos. Ipinapakita lamang ni Jun-hook ang estatwang iyon kapag may sinusundan siyang malaking kaso. Dito niya natiyak ang kanyang hinala. May mas malaki at mas madilim na lihim na nakatago sa likod ng kaso ng pang-aabuso kay Yoo-jong. Sa huli, bumigay rin si Jun-hook sa walang tigil na pagtatanong ni Yoon-jin. Inamin niyang ang kaso ni Yoo-jong at Yoon Seok ay hindi lamang isang simpleng krimen. Isa itong napakalaking iskandalo ng sponsorship. May kinalaman sa matataas na antas ng transaksyon at pabor na kayang yumanig sa buong bansa. Binalaan ni Jun-hook si Yoon-jin na tigilan muna ang pagtatanong hanggat hindi pa malinaw ang investigasyon. Sinabi niyang hindi na siya maaaring magsalita pa dahil maaaring
nalagay sa matinding panganib ang buhay nito. Sinubukan ni Yoonjin na palampasin muna iyon, ngunit biglang nagkaroon ng hindi inaasahang pangyayari. Dahil hindi napigilan ang matagal na niyang damdamin, biglang hinalikan ni Junhook si Yoonjin. Nagulat at nataranta si Yoonjin at sinubukang tumakas. Ngunit hinabol siya ni Junhook hanggang sa pintuan at inamin kung gaano niya ito na-miss mula nang maghiwalay sila. Dahil sa biglaang emosyon at tukso mula sa dati niyang minamahal, sandaling nanghina si Yoonjin at nadala sa bugso ng damdamin. Ngunit agad din siyang nagsisi pagkatapos at tinawagan niya si Shinjae. Kahit na narinig na ni Shinjae ang tungkol sa napakalaking iskandalo ng sponsorship, nanatili siyang kalmado. Para sa kanya, malinaw ang batas. Kahit pa nakipagkita si Yoojong kay Yoonshok sa ilalim ng isang transaksyon, hindi iyon nagbibigay ng karapatan kay Yoonshok na abusuhin siya. Hindi rin umatras si Yoonjin. Nakuha niya ang isang misteryosong note mula sa bahay ni Junhook at balak niyang sundan ang address at taong nakasulat doon. Kung patuloy na mananahimik si Yoojong, ang note na yun na lamang ang tanging lead nila. Ngunit pag-uwi niya, nilamon si Yoonjin ng guilt. Ang totoo, may asawa siya at sinusubukan pa nilang magkaanak. Pinahihirapan siya ng konsensya sa ginawa niyang pagtataksil at lalo siyang naguguluhan dahil nahihirapan pa rin silang makahanap ng matibay na ebidensya para sa kaso. Hindi nagtagal, sa unang pagdinig ng kaso, nakaranas ng matinding pagkatalo ang tatlong abogado. Idineklara ng korte na walang sala si Yoonshok at nakalaya ito. Ngunit hindi pa handang sumuko si Rayang sa harap ng napakaraming reporter. Buong tapang niyang sinabi na hindi pa ito ang katapusan, hindi ito ang Korte Suprema at hindi pa nailalabas ang tunay na katotohanan. Para mabawi ang laban sa apela, ibinuhos ng tatlong abogado ang lahat ng lakas nila sa note na nakuha ni Yoonjin. Sinundan ang address at isang gabi ay nagtungo sina Yoonjin at Rayang sa isang bar. Sa pagsunod sa mga bakas, natuntun nila ang babaeng minamanmanan ni Junhook, si Seonhwa. Ibinunyag niya ang nakakakilabot na katotohanan. Sa likod ng pagiging superstar, isa palang mandaragit si Yoonshok at pinaghihinala ang sangkot pa sa paggamit ng ilegal na droga. Ngunit dahil sa malalakas na taong sumusuporta rito, takot na takot siyang tumestigo. Sa katunayan, binalaan pa niya ang dalawang abogado na itigil na agad ang kanilang investigasyon. Kapag ipinagpatuloy pa nila ito, si Yoojong ang mapapahamak. Sa malas, mas malala pa ang nangyari kaysa sa inaasahan ni Seonhwa. Gabi ring iyon, kumalat sa internet ang personal na impormasyon ni Yoojong. Dahil nabunyag ang kanyang pribadong buhay, tuluyan siyang nataranta at wala nang mapagtataguan. Binaha ang internet ng masasama at nakakasukang komento laban sa kanya. Sa gitna ng kaguluhang ito, isang misteryosong babae ang nakatanggap ng notification mula sa isang app at mag-isang nagtungo sa isang liblib na villa. Pagpasok pa lamang niya, hinubad niya ang kanyang coat at malamig na tinanong ang mga lalaking naroon kung sabay-sabay ba o isa-isa. Samantala sa isang madilim na eskinita, natagpuan ni Rayang si Yoojong. Mahigpit niya itong niyakap, habang ang dalagita ay lubos na desperado at nawawalan na ng pag-asa. Dumadaan si Yoojong sa madidilim na pag-iisip, ngunit pinatatag siya ni Rayang. Sinabi niyang sa halip na isipin ang kamatayan, dapat niyang piliing mabuhay at mamuhay ng may dignidad. Para kay Rayang, hindi si Yoojong ang dapat mahiya. Ang dapat mahiya ay ang mga taong tulad ni Yoonshok na inaakalang maaari nilang bilhin ang mga babae at ang mga nakatatandang nabigong gabayan ang isang batang nangangailangan ng tulong. Habang inaalo niya si Yoojong at binibigyan ito ng mainit na pagkain upang muling lumakas, nakatanggap ng nakakagulat na balita ang tatlong abogado. Inaresto si Yoonshok sa ilalim ng emergency charges dahil sa paggamit ng droga. Agad na nagtungo si Shinjae sa detention center upang harapin ito. May hawak siyang matibay na alas, mga CCTV footage na nagpapakita ng paulit-ulit nitong ilegal na transaksyon ng droga. Lumabas na hindi lang pala gumagamit si Yoonshok. Isa rin siyang mahalagang supplier sa loob ng industriya ng entertainment. Ginamit ito ni Shinjae upang gipitin siya at pilitin itong ibunyag ang tunay na lihim sa likod ng kaso ni Yoojong. Ngunit nanatiling tikom ang bibig ng celebrity. Hindi natinag si Shinjae at nagbantang ilalabas niya ang lahat ng ebidensya ng droga na hawak niya. Sa parehong araw, ipinagdiriwang ang ika-10 anibersaryo ng kanilang public interest law firm. Sa isang gala, sinubukan ng ina ni Shinjae na ipares siya kay Taiju, isang makapangyarihang kinatawan. Ngunit sawa na si Shinjae sa pakikialam ng kanyang ina, kaya nagpasya siyang gumawa ng eksena. Agad niyang ipinakilala si Taiju sa dalawa niyang ex-husband. Doon mismo sa harap ng lahat, determinado siyang lumaban at pigilan ng kanyang ina sa patuloy na pakikialam sa kanyang buhay at mga relasyon. Samantala, sa ibang bahagi ng lungsod, nagpasya si Junhook na gawin ang tama at ibahagi kay Yoonjin ang lahat ng kanyang investigative files. Kinagabihan, dumating si Yoonjin sa bahay ng dati niyang kasintahan, ngunit nadatnan niyang wasak ang buong lugar. Pagpasok niya, napahinto siya sa gulat. Nakahandusay si Junhook sa sahig, naliligo sa sariling dugo. Sa parehong oras, sa ika-10 anibersaryo ng kanilang law firm, biglang lumitaw si Yoojong sa gitna ng mga tao. Basang-basa siya ng dugo at halatang takot na takot. Nang lapitan siya ni Rayang, nagbitaw si Yoojong ng nakakagulat na pahayag. Inamin niyang may napatay siya. Kasabay nito, natuklasan ni Yoonjin ang wala ng buhay na katawan ni Junhook, ang dati niyang nobyo. Sa matinding takot, kinuha niya ang cellphone nito bago tumawag ng pulis. Samantala, naihatid na ni Rayang si Yoojong sa ospital. Sa ilalim ng investigasyon, maputla at nanginginig na inamin ni Yoojong na si Junhook ang napatay niya. Dahil sa labis na kaba ni Yoonjin, mabilis na naunawaan ni Shinjae ang nangyayari. Siguradong nagkita sina Yoonjin at Junhook bago ang insidente. Sa wakas,
Umamin si Yoonjin. Kinuha niya ang cellphone dahil sa mga mensaheng ipinagpalitan nila kamakailan. Mga mensaheng may malalim na kahulugan. Nilalamon siya ng pagsisisi dahil sa isang gabing nadala siya ng damdamin. Biglang tumawag si Rayang at pinapunta sila agad sa ospital kung saan iniimbestigahan na si Yoo-jong ng pulisya. Ayon sa salaysay nito, sinaksak niya si Jun-hook dahil tinangka siyang abusuhin. Agad na sinimulan ang formal na investigasyon. Ngunit narito ang kakaibang twist. Ang detective na naatasan sa kaso ay walang iba kundi si Seon-kyu, ang asawa ni Yoonjin. Alam nito ang nakaraan ng kanyang asawa kay Jun-hook. Habang hinahalughog ang bahay ng biktima, natagpuan ni Seon-kyu ang mga lumang litrato ni na Jun-hook at Yoonjin, punong-puno ng pagmamahalan, at pati isang sticky note na may inisyal ni Yoonjin sa dingding. Ngunit ang lalo niyang kinahinalaan ay ang hikaw na nakita niya sa ilalim ng kama. Kahawig ito ng hikaw ng kanyang asawa. Lalong lumakas ang kanyang hinala, kaya palihim siyang pumasok sa kanilang kwarto at sinuri ang jewelry box ni Yoonjin. Sa sandaling iyon, lumabas si Yoonjin mula sa banyo. Suot ang mismong pares ng hikaw na yon. Nang banggitin ni Seon-kyu ang tungkol sa pagpatay kay Jun-hook, pilit na nanatiling kalmado si Yoonjin. Ngunit laking gulat niya nang malaman na ang sarili niyang asawa ang namumuno sa investigasyon. Pagkaalis nito, agad niyang sinuri ang kanyang jewelry box. Ang hikaw na naiwan niya sa bahay ni Jun-hook ay bahagi nga ng set na naroon. Ang suot niya ngayon ay duplicate lamang. Lihim niyang binili upang itago ang kanyang ginawa. Sa kabila ng nangyari sa pagitan nila, kilala ni Yoonjin si Jun-hook ng husto. Naniniwala siyang hindi ito kayang mang-abuso, lalo na sa isang taong ini-interview nito. Ngunit pinaalalahanan siya ni Rayang na huwag agad maghusga. Ilang beses na nilang narinig ang ganitong mga palusot, at kadalasan, ipinapakita ng katotohanan na hindi mo talaga lubos na makikilala ang isang tao base lang sa kanyang panlabas na anyo. Namagitan si Shin-jae at nagpa siya na ipagpaliban muna ng kanilang firm ang pagdepensa kay Yoo-jong sa kaso ng pagpatay hanggat hindi pa malinaw ang mga pangunahing detalye. Upang malaman ang katotohanan, nagtungo si Rayang sa ospital upang makausap si Yoo-jong. Hinikayat niya itong ikwento ang bawat detalye, gaano man kaliit, upang maipaglaban niya ito ng buong lakas. Ngunit sa pagkakataong iyon, tuluyan nang nawalan ng pag-asa si Yoo-jong. Ayaw na niyang magsalita pa. Para sa kanya, hindi na mababago ang pagkamatay ni Jun-hook at hindi na maibabalik ang nakaraan. Hindi nagtagal, tumawag ang isang hacker na kaibigan ni Rayang. Ipinahawak nila rito ang cellphone ni Jun-hook upang mabuksan. Nang ma-access nila ito, nakita ni na Rayang at ng dalawa pa ang serye ng mga litrato sa gallery. Makikitang may hawak na kutsilyo si Yoo-jong at desperadong lumalaban. Batay sa mga larawang iyon, tila may mali nga sa kilos ni Jun-hook. Kung wala siyang ginagawang masama, bakit ganoon katindi ang reaksyon ni Yoo-jong? Dahil sa takot na mabunyag ang nangyaring one-night stand ni Yoonjin kay Jun-hook at madiskubre ito ng kanyang asawang detective, nagpasya ang grupo na sila na lamang ang humawak ng kaso. Sinabihan nila si Yoonjin na pansamantalang umiwas muna. Sa tindi ng emosyon, tuluyang bumigay si Yoonjin at napaluha sa bisig ni Rayang. Galit at sakit ang laman ng kanyang puso habang tinatawag niyang ipokrito si Jun-hook, isang taong itinago ang tunay na pagkatao sa likod ng mabait na anyo. Sa kabila ng lahat, napakatibay ng samahan ng tatlong abogado. Habang mag-iisindisa na ng sigarilyo si Shin-jae, pinigilan siya ni Rayang, inabutan ng tasa, at pinaalalahanang alagaan ang kanyang kalusugan. Alam ni Rayang ang bigat ng pressure na pinapasa ni Shin-jae. Kamakailan, inaprubahan ng Hale Group ang taunang budget para sa public interest law firm, ngunit kalahati agad ang ibinawas dito. Kung magpapatuloy ito, hindi aabot ng isang taon ng firm. Pagkakita pa lang sa budget plan, agad na hinarap ni Shin-jae ang kanyang ina. Alam niyang ang kanyang ina ang nasa likod ng lahat, sinadya ang pagputol ng pondo upang pilitin siyang bumalik sa Hale para sa kanyang ina. Kung hindi susunod ang anak sa inaasahan nito at tatanggapin ang pamana ng pamilya, wala itong makukuhang suporta. Mabigat ang pressure na dinadala ni Shin-jae, ngunit nananatili siyang matatag habang nakatayo sa rooftop ng kanilang opisina. Hindi siya magpapasindak, hindi siya yuyuko sa kagustuhan ng kanyang ina. At sa lahat ng ito, hindi kailanman tumigil si Rayang sa paniniwala sa kanya. Kalaunan, nakipagkita si Shin-jae sa kanyang tiyuhin, isa sa mga pangunahing shareholder ng Hale Group, at naglatag ng matapang na alok. Ipinangako niyang tutulungan niya itong makuha ang kontrol sa Hale kapalit ng suporta nito sa pakikipag-alyansa sa mga public interest law firm, isang hakbang na tuluyang mag-aalis ng kapangyarihan ng Hale sa kanyang opisina. Samantala, bumalik si Rayang sa ospital upang kausapin si Yoo-jong, ngunit nadatnan niyang kinukuhanan na ito ng pahayag ng pulis ng walang abogado. Agad niya itong kinuwestiyon at pinuna ang iligal na interogasyon. Ipinaliwanag ng pulis na si Yoo-jong mismo ang pumayag na magpa-interview ng mag-isa. Sa kabila nito, iginiit ni Rayang na kailangan itong ulitin dahil menor de edad pa si Yoo-jong. Ngunit biglang nagbago ang kilos ni Yoo-jong. Paulit-ulit niyang sinasabing hindi niya kailangan ng abogado. Sa harap ng naguguluhang si Rayang, sumigaw siya ng hysterical. Inaamin niyang siya ang pumatay at mas gugustuhin pa niyang makulong kaysa magtago. Gusto niyang pagbayaran ang kanyang kasalanan. Hindi maunawaan ni Rayang ang biglaang pagbabagong ito. Samantala, lihim na nagsasagawa ng sariling investigasyon si Yoonjin. Napagtanto niya na nawawala ang laptop ni Jun-hook
noong gabing pinatay ito. Sa pamamagitan ng kanyang koneksyon, nalaman niyang wala rin ito sa opisina. Bukod pa rito, nakakuha siya ng CCTV footage mula sa labas ng kumpanya ni Junhook. Makikita roon ang grupo ng mga misteryosong lalaking nakaitim na lumitaw isang gabi bago ang krimen. Dahil dito, naniniwala si Yoonjin na may malaking sabwatan sa likod ng pagkamatay ni Junhook. Upang makakuha ng impormasyon, naalala niya si Seonwa, ang babaeng ini-interview ni Junhook na kumikita sa pamamagitan ng sex work. Kinagabihan, natunto ni Yoonjin ang motel kung saan nagtatrabaho si Seonwa. Palihim siyang pumasok sa kwarto at, dahil sa kanyang malasakit, binigyan niya ito ng pera at maging ng sarili niyang relo. Nakiusap siya na ibunyag ang nalalaman nito tungkol sa investigasyon ni Junhook sa prostitution ring. Nang malaman ni Seonwa, napatay na si Junhook at inaakusahan pa ng pang-aabuso. Kitang-kita ang takot at gulat sa kanyang mukha. Agad niyang pinaalis si Yoonjin. Hindi nagtagal, napansin ng mga gwardya ang kanilang usapan. Nang makita ni Yoonjin na papunta na sa karahasan ang isang gwardya laban kay Seonwa, mabilis siyang kumilos upang pigilan ito at ikwento ang trahedya ng pagkamatay ni Junhook. Umaasang makakakuha ng kooperasyon. Ngunit nag-backfire ito. Dumagsa ang iba pang gwardya, tuluyang pinalaya si Yoonjin mula sa motel. Gayunpaman, may munting pag-asa pa ring sumulpot. Maya-maya, lihim na tumawag si Seonwa kay Yoonjin at sinabing tingnan ang isang partikular na sponsorship transaction app. Iyon na lamang ang natitirang lead. Tulad ni Yoonjin, naniniwala rin si Seonwa na si Junhook, isang taong palaging naging mabait sa kanya, ay hindi ang mapagkunwaring tao na ipinapakita ng media. Samantala, may nalaman si Rayang mula sa detective na ikinagulat niya. Sa harap ni Seonkyu, opisyal na inamin ni Yujong na siya ang kumuha ng cellphone ni Junhook matapos ang insidente. Ngunit alam ni Rayang na kasinungalingan iyon dahil nasa kay Yoonjin ang telepono. Ito ang matibay na ebidensyang kailangan ni Rayang upang patunayang hindi si Yujong ang tunay na pumatay. Ngunit sa kabila ng matinding pagtatalo, iginiit pa rin ni Yujong ang kanyang kasinungalingan. Sinasabing itinapon niya ang cellphone matapos ang nangyari. Sigurado na ngayon si Rayang na pinoprotektahan ni Yujong ang totoong salarin. Ngunit tuluyan nang nawalan ng kontrol ang dalagita at sumigaw na umalis na lamang si Rayang. Nakipag-ugnayan si Rayang kay Yoonjin na naniniwala ring inosente si Yujong batay sa mga natuklasan sa sponsorship app. Ayon kay Yoonjin, maaaring may nabunyag na lihim si Junhook na hindi niya dapat malaman kaya siya pinatahimik. At si Yujong, isa lamang siyang inosenteng ginawang panakipbutas sa mas malaking laro. Napatunayan ang teoryang ito dahil sa isa pang nakakakilabot na detalye. Nang gabing iyon, napansin ni Yoonjin na may refleksyon sa isang estatwa sa mesa ni Junhook, isang taong nakasuot ng itim. Ibig sabihin, noong gabing nangyari ang krimen, may pangatlong tao sa loob ng bahay. Habang kausap ni Rayang si Yoonjin sa telepono at pauwi na siya, napansin niyang may sumusunod sa kanya, isang misteryosong tao na bigla na lamang umatake. Walang babala, sinaksak si Yujong at iniwang kritikal ang kalagayan. Si Rayang naman ay inatake rin ng isang salarin habang binubuksan ang pinto ng kanyang bahay. Gumamit ang umatake ng matalim na bagay at tinamaan ang kanyang kamay. Matapos tumakas ang salarin, agad na dumating sina Shinjae at Yoonjin at dinala si Rayang sa ospital. Mabuti na lamang at hindi malubha ang kanyang sugat, ngunit sa malas, hindi niya nakita ng malinaw ang mukha ng umatake. Dahil sa mga pangyayaring iyon, lalo pang nag-alala ang asawa ni Yoonjin. Pinayuhan niya itong tigilan na ang pagtatanggol sa mga kababaihan. Sa kasalukuyang panahon, higit 70% ng mga biktima ay babae, kaya labis siyang nag-aalala para sa kaligtasan ng kanyang asawa. Ngunit hindi pumayag si Yoonjin. Para sa kanya, mas lalong dapat ipaglaban ang mga babae sa ganitong mundo. Nais pa nga niyang ipagtanggol si Yujong. Dahil dito, labis na nagalit ang kanyang asawa. Siya ang namumuno sa investigasyon at itinuturing na pangunahing suspek si Yujong sa pagpatay kay reporter Junhook. Para sa kanya, ang ginagawa ni Yoonjin ay parang pagsalungat sa kanya. Mas lalo pa siyang nababahala dahil tila may natitira pang damdamin si Yoonjin para kay Junhook. Nauwi ito sa isang matinding pagtatalo ng mag-asawa. Kinabukasan, si Officer Q ang unang nagpakumbaba at pumunta sa law office upang humingi ng tawad. Inamin niya na hanggang ngayon ay binabagabag pa rin siya ng bangungot. Naiiwan siya ni Yoonjin at pipiliin si Junhook. Mahigpit siyang niyakap ni Yoonjin at sinisi ang sarili sa pagbibigay sa kanya ng insecurities. Bukod sa paghingi ng tawad, nagdala rin si Officer Q ng kagamitan para kumuha ng DNA samples kina Yoonjin at Rayang. May mga alahas na natagpuan sa bahay ni Junhook na hindi pa natutukoy kung kanino pag-aari, kaya kailangang isa-isang alisin sa listahan ang mga posibleng may-ari. Matapos ang DNA collection, nag-alala si Yoonjin na baka matuklasan ng kanyang asawa ang lihim niyang relasyon kay Junhook. Upang mapanatili ang lihim, nag-isip ng paraan si Rayang. May naalala siyang tao, si Yeonwi, ang pinuno ng Forensic Investigation Institute. Noon pa man ay ibinigay na ni Yeonwi ang kanyang business card kay Rayang. Umaasang kukunin nito ang kanyang divorce case. Kinagabihan, nakipag-ugnayan si Rayang kay Yeonwi at nag-alok ng kasunduan na agad nitong tinanggap. Samantala, nananatiling pangunahing sospek si Yujong sa mata ng asawa ni Yoonjin. Dinala siya ng pulisya pabalik sa crime scene upang muling isagawa ang reenactment ng krimen. Dumating si Rayang at tumabi sa kanya. Binanggit ni Rayang ang pangalan ng isang sex trafficking app. Naniniwala siya na ito ang tunay na dahilan sa likod ng pagpatay kay Junhook. Halatang natakot si Yujong, ngunit pilit niyang itinago ang kanyang emosyon. Binalaan siya ni Rayang kapag nagpatuloy siya sa
kasinungalingan, wala nang balikan, at hindi na siya matutulungan pa. Sa gitna ng reenactment, nag-alinlangan si Yujong. Hindi na niya napigilan ang sarili, umiyak siya at iginiit na hindi siya ang pumatay. Dahil sa biglaang pagbabago ng kanyang pahayag, napilitan ng pulisya na ihinto muna ang proseso. Inabot ni Rayang ang kanyang kamay at mahigpit itong hinawakan ni Yujong. Doon, inamin ni Yujong na ang tinutukoy na ring ay isa palang sex trafficking app. Si Junhook ay nagsusulat ng artikulo tungkol dito. Kaya noong gabing iyon, isang grupo ng mga misteryosong lalaking nakaitim ang pumasok sa bahay ni Junhook. Takot na takot si Yujong. Alam niyang hindi siya basta-basta pakakawalan ng mga taong iyon. Ngunit nangako si Rayang na hindi niya hahayaang makalusot ang mga ito. Upang protektahan si Yujong, nagpatupad si Rayang ng mahigpit na seguridad. Naglagay siya ng mga tao sa labas ng kwarto nito sa ospital. Sa ngayon, wala pa namang kahina-hinalang nangyayari. Nakatuon naman si Rayang at ang dalawa pa niyang kasama sa pag-iimbestiga sa connection app. Ngunit sa kabila ng kanilang pagsisikap, wala pa rin silang makuhang malinaw na lead. Samantala, si Seonhwa, ang informant na ini-interview noon ni Junhook, ay muling nakipag-ugnayan sa kanila. Nangangailangan siya ng pera at nag-alok ng kasunduan sa 3 abogado. Ayon sa kanya, may kilala siyang mga taong nagtatrabaho sa connection app na maaaring makatulong sa kanila. Kapalit nito, humingi siya ng 30 milyong won. Masyadong mataas ang halagang iyon para kina Rayang at Yoonjin. Ngunit nariyan si Shinjae. Bilang isang mayaman at makapangyarihang tao, hindi siya nag-atubiling ilipat agad ang 30 milyong won kay Seonhwa. At gaya ng napagkasunduan, agad ding tinupad ni Seonhwa ang kanyang pangako. Iniwan niya ang contact information ng taong nagtatrabaho sa software company. Ngunit binalaan ni Shinjae si Seonhwa na ang perang ibinigay ay kapalit ng pananahimik. Kapag nagtangka siyang ipagkanulo sila, ilalantad nito ang records ng kanyang mga transaksyong pinansyal. Kung malalaman ng mga taong nasa likod ng software company na naglabas ng impormasyon si Seonhwa, tiyak na hindi siya palalagpasin ng mga ito. Kilala si Shinjae bilang isang desidido at matapang na babaeng abogado. Upang masiguro ang pondo ng kanilang public interest law firm na The Hay, napilitan siyang sundin ang kagustuhan ng kanyang ina at makipagkita kay Taiju, isang kinatawan mula sa isang IT company. Inalok si Shinjae na sumali sa legal team ni Taiju. Nabanggit nito ang tungkol sa dalawang ex-husband ni Shinjae. Ngunit binalaan niya ito, mag-ingat ito na huwag mapalapit sa kanyang ina at baka maging susunod din itong ex-husband. Sa pagsali sa legal team ni Taiju, matagumpay na nakakuha si Shinjae ng pondo mula sa kanyang ina. Inakala ng kanyang ina na natuto na siyang sumunod. Ngunit nilinaw ni Shinjae na hindi niya mamanahin ang Hale. Para sa kanya, mananatili siya sa public interest law firm upang ipaglaban ang karapatan ng mga kababaihan. Samantala, tumawag si Yoonjin gamit ang contact na ibinigay ni Seonhwa. Ngunit walang sumagot. Sa kabilang banda, nagdala si Rayang ng pagkain sa kwarto ni Yujong sa ospital. Ngunit nadatnan niya itong wala ng galaw. Dumating ang nag-iisang kapatid ni Yujong at humagulgol sa iyak. Labis na nasaktan ang 3 abogado. Naniniwala silang ang taong nasa likod ng connection app ang pumatay kay Yujong upang patahimikin ito. Ayon sa resulta ng CCTV review ng pulisya, kumuha umano si Yujong ng gamot mula sa treatment room at siya mismo ang nagturok nito sa sarili. Sinisi ng kapatid ang 3 abogado at inakusahan silang dahilan ng pagkamatay ng kanyang kapatid. Habang pinapanood ni Rayang ang balita tungkol sa pagkamatay ni Yujong, labis siyang nalungkot. Dumalo ang 3 abogado sa burol nito. Matapos humupa ang emosyon, nagbago ang pananaw ng kapatid at hindi na sila sinisi. Ibinahagi niya ang tunay na nararamdaman ni Yujong na para rito, ang 3 abogado lamang ang tanging taong maaasahan niya. Bukod pa rito, nag-iwan si Yujong ng suicide note. Inalagaan ni Rayang ang kapatid nito. Matapos basahin ang liham, napagtanto ng 3 abogado na hindi nagpakamatay si Yujong. Ginamit ng taong nasa likod ng app ang kapatid nito bilang pananakot. Upang protektahan ang kanyang kapatid, napilitan si Yujong na isakripisyo ang sarili. Ngunit nalilito pa rin ang 3. May mahigpit silang seguridad sa kwarto ni Yujong, kaya paano ito nalapitan ng taong nagbanta sa kanya? Noong araw ding iyon, may isang kasambahay na pumasok upang linisin ang kwarto. Sa katunayan, ito pala ang taong nagbanta kay Yujong gamit ang kanyang kapatid bilang bihag. Tulad ng kanilang hinala, ipinagpatuloy ng 3 abogado ang kanilang investigasyon. Abala si Rayang sa pag-aayos ng mga dokumento, sinusubukang hanapin ang mga nawawalang piraso ng ebidensya, habang ang dalawa naman ay nagdala ng beer. Alam nilang may isang grupo ng malulupit at walang konsensyang tao na nagtatago sa dilim. Sa kabila nito, nananatili silang nagkakaisa at determinado. Handa nilang harapin ang panganib at labanan ng kadiliman hanggang sa huli. Kinabukasan, pumunta si Rayang sa crematorium. Nag-iwan siya ng ice cream cone sa tabi ng larawan ni Yujong. Ang regalong ipinangako niyang ibibigay rito bago ito namatay. Hindi nagtagal, lumabas na ang resulta ng DNA test. Agad itong sinuri ni Officer Seon Kyu at nadiskubring hindi tugma ang DNA sa crime scene sa kanyang asawa.
Napabuntong hininga siya sa ginhawa at umuwi. Nagluto siya ng masarap na pagkain para kay Yunjin. Dahil sa konsensya, iminungkahi ni Yunjin na magpatingin sila sa ospital. Gusto niyang pag-usapan ang tungkol sa pagkakaroon nila ng anak. Muling naging maayos ang kanilang relasyon. Ngunit sa araw ding iyon, nakatanggap ng tawag si Officer Sean Kyu mula sa prosecutor. Ipinaalala nito na kulang ang ulat ng kaso ni Yujong. Wala itong detalye tungkol sa taong unang nag-report ng krimen. Kasabay nito, nagpadala ang Police Reporting Center ng isang recording at agad na nabigla si Officer Sean Kyu. Malinaw niyang narinig ang boses ng taong nag-report ng krimen, ang kanyang asawa. Dahil sa recording na yun, hindi na sinagot ni Officer Sean Kyu ang mga mensahe ni Yunjin. Hindi rin siya tumuloy sa nakatakdang health checkup nila sa ospital. Samantala, lumabas si Rayang sa isang programa sa telebisyon. Tinalakay niya ang mga kontrobersyal na usapin tungkol sa integridad. Lahat ay para painin ang taong nasa likod ng insidente. Pagkatapos may palabas ang programa, sa wakas ay nag-reply ng informant na ipinakilala ni Seonhwa. Pumayag itong makipagkita kay Yunjin kinabukasan. Ngunit kasabay nito, lalong lumalapit ang panganib sa tatlong abogado. Sinulatan ng mga pagbabanta ang sasakyan ni Shinjae at si Yunjin naman ay inatake sa subway. Lalong naging mapanganib ang sitwasyon. Mabuti na lamang at hindi malubha ang kanyang mga sugat. Pagkagising niya sa ospital, napansin ng dalawa niyang kaibigan ang kakaibang marka sa kanyang kamay. Parang tatak. Nabanggit din ni Rayang na noong ika-10 anibersaryo ng kanilang law firm, may isang misteryosong taong nagpadala sa kanya ng bote ng red wine mula 2005 at ang greeting card nito ay may kaparehong hugis ng marka sa kamay ni Yunjin. Sigurado si Rayang na mga babala ito mula sa taong nasa likod ng lahat. Habang pinag-iisipan nila ito, biglang pumasok si Officer Sean Kyu sa silid ng ospital. Nag-aalala siya sa kaligtasan ng kanyang asawa. Tinanong niya si Yunjin kung may naiisip ba siyang taong may galit sa kanya. Nag-atubili si Yunjin. Nang mapansin ni Sean Kyu ang tinginan nila ng kanyang dalawang kaibigan, agad niyang naramdaman na may itinatago sila. Sinubukan niyang suriin ang marka sa kamay ni Yunjin. Ngunit napansin niyang tila nabura na ito. Lalong naging kahina-hinala si Yunjin para sa kanya. Palihim niyang kinausap si Shinjae at tinanong kung nagkita ba sina Yunjin at reporter na si Junhook bago ito pinatay. Napagtanto ni Shinjae ang hinala ni Sean Kyu at inamin niyang nagkita nga ang dalawa. Ngunit nagsinungaling siya. Sinabi niyang pumunta lamang si Yunjin roon para kumuha ng interview materials. Kahit may paliwanag na, hindi pa rin lubos na naniwala si Officer Sean Kyu. Pag-uwi, ipinakita niya kay Yunjin ang recording ng emergency call. Direkta niya itong tinanong. Sa gitna ng sunod-sunod na tanong, kalahati lamang ng katotohanan ang ibinunyag ni Yunjin na pumunta siya sa bahay ni Junhook para kumuha ng dokumento. Ngunit pagdating niya ay patay na ito. Kahit matapos marinig ang paliwanag, hindi pa rin lubos na naniwala si Sean Kyu. Habang inoobserbahan sila, napansin niyang ang ugnayan ni na Yunjin at ng kanyang dalawang kaibigan ay hindi tulad ng isang simpleng samahan. Tila para silang magkakakutsaba na pinag-uugnay ng isang lihim. Para bang may itinatago silang mabigat at madilim na sikreto. Ngunit kahit nabanggit iyon ng kanyang asawa, pinili pa ring manahimik ni Yunjin. Bukod sa lihim niyang ugnayan kay Junhook, may mas malalim pa siyang nakaraan na itinatago. Hindi nagpahina sa tatlong abogado ang mga pag-atake. Sa halip, bumalik sila sa opisina at pinagpatuloy ang kanilang trabaho. Wala silang ibang pagpipilian. Nagpasya si Rayang na siya na mismo ang makipagkita sa informant na ipinakilala ni Seonhwa. Ang taong ito ay part-time na nagtatrabaho sa isang western restaurant. Naiinis si Minsho dahil pakiramdam niya ay pinahihirapan siya ng abogado. Ngunit hindi nakipagtalo si Rayang. Sa halip, ibinigay niya rito ang kanyang high heels. Narinig kasi niyang pinapagalitan ng manager si Minsho dahil sa hindi angkop na sapatos sa trabaho. Habang tinutulungan siya, nangako si Rayang na kung kakampi siya sa kanila, poprotektahan niya ito sa abot ng kanyang makakaya. Kasabay nito, malinaw din niyang binalaan ng manager na hindi kasalanan ni Minsho ang magulong mesa at kung ipagpapatuloy nito ang paninira, hindi siya magdadalawang isip na magsampa ng kaso. Sa harap ng isang abogadang handang ipaglaban siya mula pa lamang sa unang pagkikita, napuno ng emosyon si Minsho. Habang hinihintay ang kanyang desisyon, sinubukan ng tatlong abogado na matunton ang misteryosong umatake. Batay sa CCTV ng subway, natuklasan nilang iisa lamang ang taong umatake at ang nagbabanta sa kanila. Ngunit sinadya nitong takpan ang mukha gamit ang hoodie, kaya imposibleng makilala. Tungkol sa misteryosong taong ito, may naisip na suspek si Shinjae, ang dati nilang kaklase, si Professor Yongmin, na ngayon ay nagtuturo sa universidad. Mahilig ito sa photography at marami itong alam tungkol sa nakaraan ni na Shinjae at ng kanyang mga kaibigan. Noong sinulatan ng sasakyan ni Shinjae, napansin niya ang isang flash ng kamera mula sa gilid ng kalsada. Dahil dito, nagduda siya. Kaya naman pumunta siya sa universidad upang puntahan si Professor Jongmin. Dala niya ang isang lumang litrato nilang tatlo noong sila'y estudyante pa. Isang larawang kinunan mismo ni Jongmin at kalaunan ay ipinadala ng isang misteryosong tao kasama ng bote ng red wine. Sa harap ni Shinjae, nanatiling kalmado si Professor Jongmin na parabang walang kaalam-alam sa mga hinala nito. Ngunit nanatiling alerto si Shinjae at agad nag-utos ng investigasyon laban sa propesor. Sa wakas, nakakuha ng mahalagang lead ang tatlo mula kay Minsho.
Pumunta si Minsho sa law office at naglatag ng 3 kondisyon. Makikipagtulungan lamang siya sa pribadong investigasyon at hindi kailanman pupunta sa presinto o magtetestigo sa korte para sa kanyang kaligtasan. Hiniling din niyang makituloy sa bahay ng isa sa 3 abogado. Agad pumayag si Rayang na patuluyin siya. Para sa kanila, si Minsho na ang tanging susi sa kaso, lalo na't nangako si Rayang na poprotektahan siya. Matapos iyon, ipinakita ni Minsho sa kanila ang isang lihim na app. Sa unang tingin, mukha lamang itong ordinaryong fitness guide app, ngunit ibinunyag ni Minsho ang tunay nitong gamit. Karaniwan, ang mga VIP user ang pumipili ng kanilang entertainment partners at saka nagpapadala ng mensahe upang magtakda ng oras at lugar ng pagkikita, at bawat VIP user ay may kanya-kanyang kagustuhan. Habang abala ang 3 abogado sa investigasyon, hindi nila alam na may nagmamasid sa bawat galaw nila. Sa opisina ng piskalya, may isang prosecutor na si Jayol na pinaghihinalaang siyang tagapamahala ng connection app. Nakakatanggap siya ng mensahe mula sa app. Nang buksan niya ito, nalaman niyang may isang taong hindi na makontak at tila may koneksyon sa law office ng 3 abogado. Malinaw na si Minsho ang tinutukoy. Kumuha si Rayang ng hacker upang tulungan silang ma-unlock ang app. Ayon dito, maraming bersyon ng app at ang nasa phone ni Minsho ay walang access sa mahalagang datos. Upang makuha ang pinakasikreto, kailangan nila ang VIP version ng app. Sa gitna ng investigasyon, opisyal na pinatira ni Rayang si Minsho sa kanyang bahay. Nagtaka si Minsho kung bakit hindi ginagamit ni Rayang ang taktika ng pain, kung saan siya ang gagawing pain para sa isang biglaang operasyon. Ngunit tapat na sinabi ni Rayang na nangako siyang poprotektahan siya. Gayunpaman, patuloy na nagkukubli ang panganib sa likod ng dilim. Nakipag-ugnayan si Yeonwi mula sa National Scientific and Technological Investigation Agency kay Rayang at binanggit ang tungkol sa pagtulong na palitan ang DNA evidence. Ngunit hindi alam ni Rayang na palihim na ni-record ni Yeonwi ang kanilang pag-uusap at ibinigay ito sa kanyang asawa. Ang asawa niyang iyon ay walang iba kundi si Prosecutor Jayol, ang mismong administrator ng connection app. Bukod sa recording, ibinigay din ni Yeonwi ang DNA comparison data na nagpapatunay na tumutugma ang dugo ni Yoonjin sa DNA ng isang suspek sa isang kaso noong 2005. Matapos makuha ang datos, patuloy na pinagbantaan ni Jayol ang kanyang asawa at inutusan itong iulat sa kanya ang lahat ng ginagawa ni Rayang. Walang dapat palampasin kahit isang detalye. Samantala, inayos ni Rayang na magtrabaho si Minsho bilang part-time sa kanilang opisina. Isang araw, dumating ang tiyuhin ni Shinjae sa law office at si Minsho ang gumawa ng kape para rito. Ngunit nang mapansin niya ang singsing at itsura nito, labis siyang nagulat. Agad niyang ibinahagi ang kanyang natuklasan. Lumalabas na ang tiyuhin ni Shinjae ay isa sa mga VIP user ng connection app. Nakita na siya ni Minsho sa villa noong gabing iyon at alam din niya ang kakaibang hilig nito sa mga kabataang lalaki. Ibig sabihin, nasa cellphone ng tiyuhin ang VIP version ng app. Sa pagkabigla, sinadya ni Shinjae na mapaso ang sarili gamit ang kape at nagpahatid sa tiyuhin sa ospital. Sa pagkakataong iyon, nakuha ni Rayang ang cellphone na naiwan ito at matagumpay na nahack ang connection app. Gaya ng sinabi ni Minsho, may laman itong impormasyon tungkol sa prostitusyon. Ngunit bago pa nila ito lubusang masuri, kusang nag-delete ang app. Pinaghinalaan ng hacker na may taong nasa likod nito na sumira sa proseso. Samantala, nakatanggap ang pulisya ng dokumento mula sa isang misteryosong tao, isang ulat tungkol sa pagkawala ng isang law student na nagngangalang Jayol noong 2005. Pagkabasa niya nito, nalaman ni Officer Q na ang estudyanteng iyon ay miyembro ng law club ng kanilang paaralan. Nagkataon namang nag-aral din si Yoonjin sa parehong universidad at miyembro rin ng naturang club. Dahil sa hinalang ito, nagtungo si Officer Q sa universidad. Nakipag-ugnayan siya kay Professor Jongmin. Ikinuwento ng profesor ang nangyari noon na ang isang estudyanteng nagngangalang Jayol ay bigla na lamang nawala. Sa isang volunteer field trip ng club ng panahong iyon, ipinakita ni Officer Q ang marka sa kamay ng kanyang asawa. At naglabas naman si Professor Jongmin ng isang stamp na may parehong simbolo, ang opisyal na tatak ng Law School Club. Kalaunan, sinuri ni Officer Q ang mga lumang diary mula noong 2005 at laking gulat niya nang makita ang isang litrato kung saan kasama ang kanyang asawa, ang dalawa nitong matalik na kaibigan, at ang nawawalang estudyante. Lumalabas na may malapit na ugnayan sina Yoonjin at ang kanyang mga kaibigan kay Jayol. Sa kasalukuyan, may dumating na bisita sa law office. Nang makita ito, napuno ng gulat at hindi makapaniwala ang mga mata ni Rayang. Ang taong nakatayo sa harap niya ay si Prosecutor Jayol, ang mismong taong muntik nilang mapatay noon, at ang bangkay na inakala nilang tuluyan ng nawala noong gabing iyon ng 2005. Nang iabot ni Jayol ang kanyang kamay, kitang-kita ang pagkayanig ni Rayang. Pinilit niyang kumalma at humiling ng pribadong pag-uusap. Ang madilim na katotohanan, noon, muntik nang mapatay ni Rayang at ng kanyang dalawang kaibigan si Jayol. Ngunit mas malalim pa ang kwento. Noong panahong iyon, magkasintahan sina Jayol at Rayang. Sa isang volunteer trip ng law school, nagselos si Jayol nang makita niyang umiti si Rayang sa ibang lalaki. Ginamit niya ang baluktot na dahilan na kailangan nitong patunayan ang kanyang pagmamahal
pagmamahal at sinubukan niya itong abusuhin. Samantala, iniimbestigahan ni Yoonjin ang kasalukuyang sitwasyon. Ibinunyag ni Professor Yongmin na bagamat natagpuan at nailigtas noon si Jaeol, nagkaroon ito ng amnesia. Ngayon, tila bumalik na ang kanyang alaala, ngunit iniiwasan niyang pag-usapan ang sariling tangkang pang-aabuso. Sa halip, binabaligtad niya ang sitwasyon at sinisisi si Rayang na para bang siya ang nanakit at nang iwan. Habang nag-uusap sila, dumating si Yoonjin matapos marinig ang balita. Direkta niyang ipinahayag ang kanyang galit at pagkasuklam kay Jaeol. Noon pa man ay tutol na siya sa relasyon nito kay Rayang. Walang kahihiyang ipinagmalaki ni Jaeol na balak niyang muling buksan ang investigasyon sa nakaraan at humingi pa ng tulong sa tatlong babae. Pagkaalis ni Jaeol, inatake ng matinding anxiety si Rayang habang bumabalik ang mga bangungot ng nakaraan. Dumating ang kanyang dalawang kaibigan upang damayan siya. Pare-pareho silang natatakot. Hindi nila alam kung totoo bang naibalik na ni Jaeol ang kanyang alaala o sinusubok lamang sila. Iginiit ni Rayang na hindi niya ito kailanman mapapatawad. Kinabukasan, natuklasan ng tatlong abogado ang isang nakakatakot na pattern. Si Yeol ang prosecutor na humahawak sa kaso ng isang babaeng nagngangalang Do-jun at sadyang inilipat sa kanya ang kasong iyon. Nagkataon ding si Do-jun ay naging suspek sa isang kaso ng pagnanakaw noong nakaraang taon na siya ring hinawakan ni Jaeol. Ayon sa kapatid ni Do-jun, inosente ito at nagkaroon lamang ng hindi pagkakaunawaan, ngunit tumanggi ang kabilang panig na makipag-areglo. Noon, si Jaeol ang nagbigay sa kanya ng suspended sentence. Tila iniligtas siya, ngunit habang lalong sinisiyasat, tinanong ng mga abogado si Minsho tungkol sa Connect app. Sinabi ni Minsho na hindi niya kilala si Jaeol, ngunit umamin siyang napasali siya sa app dahil pinatong sa kanya ni Seonhwa ang utang nito. Nadiskubre rin ng mga abogado na tulad ni Do-jun, si Seonhwa ay nakatanggap din ng suspended sentence mula kay Jaeol. Dito nila nabuo ang buong larawan, mula kay Do-jun hanggang kay Seonhwa. Halos lahat ng babaeng napasok sa Connect app ay dati nang nabigyan ng suspended sentence ni Jaeol. Ibig sabihin, inaabuso niya ang kanyang kapangyarihan, ginagamit ang batas upang ipasok ang mga mahihinang babae sa sex trafficking network. Malinaw na siya ang tunay na nasa likod ng Connect. Hinarap siya ni Shin Jae, ngunit nanatiling kalmado si Jaeol. Inamin niyang hindi lang bumalik ang kanyang alaala, may hawak din siyang DNA evidence na magpapatunay na tinangka siyang patayin ng tatlong babae noon. Ikinumpara niya ang DNA na napalitan kamakailan sa ibang kaso sa ebidensya mula sa lumang crime scene. Pinilit manatiling kalmado ni Shin Jae at tinanong kung naaalala ba nito ang ginawa niya kay Rayang. Ngumisi si Jaeol at sinabing matapos ang 20 taon, wala na silang mahahanap na ebidensya ng kanyang tangkang pang-aabuso. Dahil naging magkasintahan sila, maaari niyang igiit na may pahintulot ang lahat. Pagkatapos, ibinunyag niya ang kanyang tunay na layunin. Kung titigil ang tatlong abogado sa pag-iimbestiga sa Connect app, palalagpasin niya ang nangyari noon. Binalaan niya si Shin Jae, ang isang digmaan ay higit na makakasakit kay Rayang. Ngunit ang totoo, si Shin Jae ang nasa pinakamalaking panganib. Dahil noong nakaraan, siya ang mismong umatake kay Jaeol upang protektahan si Rayang, at ang DNA na natagpuan sa crime scene ay kanya. Sa kabila ng mga banta, tumanggi ang tatlong babae na sumuko. Lalong naging komplikado ang sitwasyon nang matuklasan ni Rayang na si Yeonwi, mula sa National Forensic Service, ay asawa pala ni Prosecutor Jaeol. Pinuntahan ni Rayang ang bahay nito at nakita niyang papasok si Jaeol, na tuluyang nagpatunay sa kanyang hinala. Samantala, hinarap ni Shin Jae ang kanyang tiyuhin na si Jung Yun, na lumabas na isa palang VIP client ng Connect app. Sa halip na magpaliwanag, inakusahan siya nito ng panghihimasok sa pribadong buhay at binantaan pa na ang tanging paraan para mailigtas ang law firm ay umasa sa kanya. Ngunit hindi umatras si Shin Jae. Nagpadala siya ng regalo sa kanyang tiyuhin. Bilang babala na ang ginagawa nito ay hindi lang usapin ng privacy, ito ay krimen. Bilang tugon, nagdeklara ng digmaan ang kanyang tiyuhin upang maprotektahan ang sarili. Kinausap nito ang ina ni Shin Jae at nakiusap na siya na ang mamuno sa law firm para umano sa ikabubuti ng lahat kapalit ng pagbabalik ni Shin Jae sa kanilang panig. Naging direktor ito at ipinag-utos na lahat ng susunod na kaso ay dadaan sa kanya, isang hakbang upang pigilan si Shin Jae na ibunyag ang katotohanan tungkol sa app. Para lalong lumala ang sitwasyon, bigla na lang inayos ng ina ni Shin Jae ang kanyang engagement kay Taiju, isang direktor ng IT company. Nang tanungin ng media, inamin ni Taiju na maaga pa ang balitang iyon, ngunit iginiit niyang totoo ang kanyang nararamdaman para kay Shin Jae. Sa pribadong pag-uusap, hinarap siya ni Shin Jae at pinaghinala ang may kasunduan nito sa kanyang ina, ngunit tumanggi si Taiju. Sinabing matagal na niya itong gusto at hindi niya babawiin ang anunsyo ng engagement. Naniniwala siyang darating ang araw na siya ang magiging pinakamapagkakatiwalaang kakampi ni Shin Jae. Samantala, lihim na iniimbestigahan ni Detective Seonkyu ang tangkang pagpatay kay Prosecutor Jaeol noong nakaraan. Ibinigay sa kanya ang kaso ng kanyang mga nakatataas. Ngunit sa totoo lang, si Jaeol mismo ang pumili sa kanya upang mamuno rito. Nang maunawaan ni Yoonjin ang motibo ni Jaeol, agad niya itong kinontak. Sa harap ng galit na si Yoonjin, nanatiling kalmado at mayabang si Jaeol. Gusto niyang tiyakin na matutuklasan ni Seonkyu na ang sarili nitong asawa ang pangunahing suspek sa tangkang pagpatay. Sa kanilang pag-uusap, sinadya pa niyang iparinig kay Yoonjin ang boses ng kanyang asawa sa kabilang linya. Nakipagkita si Detective Seonkyu kay Jaeol upang talakayin ang kaso. Direkta niyang tinanong, "Bakit ako? Dahil ba sa nakaraan mo sa asawa kong si Yoonjin?" Inamin ni Jaeol na ang relasyon ni Seonkyu kay Yoonjin ang dahilan kung bakit ito ang perpektong kasangkapan upang mapilitang umamin ang
tatlong babae. Sinadya niyang magtanim ng pagdududa. Pinaalalahanan ng detective na dati ay nagbigay ng alibay ang tatlong babae para sa isa't isa at iyon lang ang dahilan kung bakit hindi sila nahuli noon. Kinagabihan, umuwi si Sean Q at narinig ang pag-uusap ng kanyang asawa at mga kaibigan nito. Dahil sa hinala, pinilit niyang malaman kung ano ang itinatago ni Yoonjin. Isang pregnancy test pala iyon. Nang makita niya ang dalawang guhit, napawi ang kanyang mga hinala at napalitan ng matinding saya. Buntis si Yoonjin. Samantala, napagtanto ni Rayang at Shinjae na kailangang unahin ang pagprotekta kay Yoonjin. Pinuntahan ni Rayang si Yeonwi, ang asawa ni Jaeol. Nang tanungin niya kung bakit siya nilapitan nito, ibinalik ni Yeonwi ang usapan sa tangkang pagpatay noong nakaraan. Dumigas ang ekspresyon ni Rayang. Inamin niyang pinagsisisihan niyang hindi niya tinapos ang ginawa niya noon. Dito nabunyag ang isang nakakatakot na katotohanan. Si Yeonwi, tulad niya, ay naging biktima rin ng pang-aabuso ni Jaeol. Dahil sa desperasyon, napilitan siyang pakasalan ng kanyang abusador matapos siyang mabuntis. Inamin ni Yeonwi na parang impyerno ang buhay niya kasama si Jaeol. Nangako si Rayang na tutulungan siyang makalaya. Binigyan niya ito ng USB drive na kayang i-hack ang cellphone ni Jaeol, ang susi sa kanyang kalayaan. Kinagabihan, habang natutulog si Jaeol, nag-ipon ng lakas ng loob si Yeonwi upang itanim ang spyware. Ngunit nag-alinlangan siya, natakot sa ideya na baka bigla itong magising dahil alam niyang palaging nauuna si Jaeol. Malalim ang sugat ng pamilyang ito. Makikita ang anak ni Jaeol at Yeonwi na nakikipag-chat online at ipinapakitang alam niya ang lahat ng madidilim na lihim ng kanilang pamilya. Kinabukasan, hinarap ng anak si Rayang at hiniling na tigilan na ang pakikipag-ugnayan sa kanyang ina. Naniniwala siyang lalo lamang nitong palalala ang sitwasyon. Samantala, si Detective Sean Q, nagnanais na protektahan ang kinabukasan ng kanyang pamilya, ay nagpasya na ibaon na lang ang kanyang mga hinala. Nakipagkita siya kay Jaeol at tumangging ipagpatuloy pa ang investigasyon. Inakusahan niya si Jaeol na siya ang nagplano ng kamakailang pag-atake kay Jin sa subway para lamang pahirapan ito. Binalaan siya ni Sean Q, kapag sinaktan mo pa ulit si Yoonjin, hindi kita palalampasin. Kahit pa siya ang nagtangkang pumatay sa'yo noon, mas pipiliin kong umalis sa pulisya kaysa arestuhin siya. Dinala ni Sean Q si Jin sa ospital para sa check-up. Nakahinga siya ng maluwag nang marinig na ligtas ang sanggol. Pero biglang nagbitiw ng nakakagulat na balita ang doktor. Isang himala ang pagbubuntis. Lumalabas na may kondisyon si Detective Sean Q na halos imposibleng makabuo ng anak sa natural na paraan. Agad itong tumimo sa isip niya. Tahimik ang biyahe pa uwi. Pagdating nila, malamig niyang sinabi kay Jin na bumaba na sa may gate. Labis na nasaktan si Jin. Pareho nilang alam ang totoo. Ang sanggol ay kay yumaong reporter na si Junho. Sa sandaling iyon, nakatanggap si Jin ng tawag para kunin ang laptop ni Junho mula sa repair shop. Nalaman niyang sinubukan ni Junho na ipadala sa kanya ang datos ng kanyang investigasyon bago ito namatay. Ngunit nahack at nabura ang laman ng computer. Kaunting bahagi lamang ng files ang na-recover ng repair shop. Samantala, naglasing ang wasak na si Detective Sean Q kasama ang kanyang partner. May napansin siyang kakaiba. Nagsinungaling ang partner niya tungkol sa isang tawag. Ngunit narinig ni Sean Q ang isa pang teleponong nakatago sa jacket ng partner na tumutunog. Ang tumatawag ay ang tiwaling team leader nila. Napagtanto niyang may mali, pero dahil sa kalasingan, hindi na niya ito pinansin. Inihatid ng partner ang lasing na detective pauwi. Habang kumukuha ng tubig si Jin, palihim na naghalongkat ang partner at nakita ang laptop ni Junho sa bahay. Bago umalis, nagbigay siya ng misteryosong babala kay Jin. Mag-ingat para sa kapakanan ng sanggol. Pagkaalis nito, tinulungan ni Jin ang kanyang asawa na mahiga. Saglit nitong hinawakan ng mahigpit ang kamay niya, saka malamig na binitawan. Ramdam ni Jin ang unti-unting pagguho ng mundo niya. Mula sa langit, bigla siyang nahulog sa impyerno. Magdamag siyang nanatili sa tabi ng kanyang asawa sa sofa. Nang tuluyang mahimasmasan si Sean Q, inilabas ni Jin ang isang hikaw, ang mismong nawala niya sa bahay ni Junho. Punong-puno ng guilt, sinubukan niyang humingi ng tawad at aminin ang lahat, pero pinigilan siya ni Sean Q. Sinabi nitong huwag na siyang magsalita pa. Sa halip, nagpasya siyang kailangan muna nilang maghiwalay pansamantala para magkaroon ng oras na makapag-isip bago gumawa ng pinal na desisyon. Naiwan si Jin sa matinding pagsisisi sa kanyang padalos-dalos na ginawa. Samantala, nahaharap sa krisis ang law firm. Simula nang pumalit si Jung Yun bilang direktor, tuluyan nang nawalan ng kontrol ang tatlong abogado. Bigla niyang sinibak si Minsho gamit ang mababang pinag-aralan at kakulangan sa karanasan bilang dahilan. Para makabawi, lumapit si Shinjae sa kanyang ina, umaasang magagamit ang pagkakasangkot ng kanyang tiyuhin sa sex scandal para mabawi ang kapangyarihan. Ngunit pinili ng kanyang ina na magbulag-bulagan dahil alam niyang ang paglalantad ng katotohanan ay makakasira ng tuluyan sa reputasyon ng firm. Mapait na natawa si Shinjae na pagtantong hinding-hindi papanik sa hustisya ang kanyang ina. Matapos ang kanilang pagtatalo, inayos ni Shinjae ang pakikipagkita kay Taiju. May kakaiba siyang naramdaman dito. Sa kabila ng pagiging negosyante, mataas ang mga prinsipyo ni Taiju para sa mas maayos na bansa at mas makatarungang mundo. Nakita niya kay Shinjae ang isang kaparehong kaisipan. Matapos mag-isip, tinanggap ni Shinjae ang alok nitong magtulungan para baliktarin ang sitwasyon. Sa kabilang banda, bigla na lang pumasok si Seonhwa sa bahay ni Rayang upang komprontahin si Minsho. Sinampal niya ito at kinutya ang nakaraan nito. Habang
Habang muli niyang itataas ang kamay, pumagit na si Rayang at nagbantang magsasampa ng kaso kung magpapatuloy ang pang-aapi. Binigyan niya si Seonhwa ng pamasahe at sinabing pumunta sa law office kinabukasan. Pagkaalis ni Seonhwa, tinulungan ni Min Seo si Rayang na ayusin ang isang kahon ng alaala at nakakita ng mga damit ng sanggol sa loob. Tinanong niya kung nagkaanak ba si Rayang. Itinago nito ang emosyon, tumalikod at nagsinungaling na hindi. Balik sa investigasyon, ang narecover na datos mula sa laptop ni Junhook ay naglalaman ng panayam kay Dojun. Ibinunyag ni Dojun na matapos ang isang insidente ng pagnanakaw, may lalaking nag-alok na tulungan siyang ayusin ang kaso at nag-install ng Connect app sa kanyang telepono. Kalaunan, nang pumunta siya sa presinto para magsumbong ng sexual assault laban sa isang kilalang tao, nadiskubre niyang ang laking tumulong sa kanya ay isang pulis pala. Napagtanto ng mga abogado na malalim ang sabuatan. Bukod kay Prosecutor Jeol, may 5 pang tiwaling pulis na sangkot sa operasyong ito. Kinabukasan, dumating sa law firm ang isang reporter kasama si Seonhwa. Plano niyang ilathala ang isang balita tungkol sa tangkang pagpatay kay Prosecutor Jeol, 20 taon na ang nakalipas. Dahil dito, magiging punteriya ng galit ng publiko ang 3 abogado. Ngunit nanatiling kalmado si Rayang. Nakumbinsi niya ang reporter na ipagpaliban muna ang balita, kapalit ng isang napakalaking eksklusibo, ang katotohanan sa likod ng pagkamatay ni reporter Junhook. Pumayag ang reporter. Mahusay na ginagamit ni Rayang ang media upang mabawi ang kontrol sa naratibo, ngunit may paparating na baliktad na pangyayari. Ninakaw ni Seonhwa ang laptop ni Junhook. Nakipagkasundo siya sa tiwaling partner ni Detective Seon Kyu na nangakong magbabayad ng malaking halaga kapalit ng laptop. Ngunit walang saysay ang paghihintay ng partner. Inambus si Seonhwa sa isang eskinita ng isang misteryosong tao na sinaksak siya at tinangay ang laptop. Namata ni Rayang ang misteryosong lalaki sa isang tawiran at napansing kamukha ito ng umatake sa subway batay sa CCTV. Ngunit hindi niya kailanman mahuhulaan ang nakakagulat na katotohanan. Ang lalaking iyon ay si Min Seo mismo, ang babaeng nakatira sa sarili niyang bahay. Isang maganda at dedikadong babaeng abogado na laging tumutulong sa mahihina. Ngunit hindi niya inakalang sa kanyang investigasyon ay haharapin niya ang pinakamasakit niyang bangungot, ang dating nobyo na minsang nang abuso sa kanya. Nagsimula ang kwento matapos magtagumpay si Seonhwa na manakaw ang mahalagang laptop ni Junhook. Plano niyang makipag-deal sa isang tiwaling pulis kapalit ng malaking pera. Ngunit walang kamalay-malay ang pulis na hindi niya ito makikita. Dahil sa mga sandaling iyon ay nasa kamay na ni Min Seo si Seonhwa. Kahit pa nagmamakaawa si Seonhwa, malamig pa ring itinurok ni Min Seo ang nakamamatay na syringe sa kanya. Habang pinapanood niyang unti-unting nawawalan ng malay si Seonhwa, hanggang sa huling hininga nito, kalmado siyang bumalik sa bahay ni Rayang. Itinago ang laptop sa isang silid at hinubad ang berdeng hoodie, ang ebidensya ng krimen. Kinabukasan, sinimulan ni Min Seo ang kanyang pagpapanggap. Kunwari hindi niya makontak si Seonhwa at nag-alalang-alala, saka dinala si Rayang sa isang abandonadong apartment. Nagsinungaling siya na dati raw nilang tambayan iyon noong bata pa sila, kaya posibleng doon nagtatago si Seonhwa. Ngunit sa katotohanan, iyon mismo ang lugar ng krimen noong nakaraang gabi. Sa paggabay ng tusong si Min Seo, nagulat si Rayang nang madiskubre ang bangkay ni Seonhwa matapos niyang marinig ang pagtunog ng telepono mula sa itaas na palapag. Dumating agad sa lugar si Officer Kyu at ang kanyang tiwaling kasamahan. Sa pagsusuri ng CCTV, napag-alaman ng pulisya na ang salarin ay isang misteryosong lalaking laging nakaberdeng hoodie. Labis ang pag-aalala ni Officer Kyu at kinulit niya si Rayang tungkol sa mga lihim na file sa nawawalang laptop dahil natatakot siyang malagay sa panganib ang kanyang asawang si Yoonjin. Ngunit hindi kayang ibunyag ni Rayang ang buong katotohanan. Ang nagawa niya lamang ay bigyan si Kyu ng isang nakakatakot na babala. May traidor sa loob ng kapulisan. Habang magulo ang crime scene, may napansin si Officer Kyu, isang syringe na itinapon sa isang sulok. Ngunit imbes na iulat ito, itinago niya. Sino ang pinoprotektahan niya o ano ang kanyang binabalak? Ang pagkamatay ni Seonhwa at ang pagkawala ng laptop ay nag-iwan sa investigasyon sa isang dead end. Ang pinaka nakakatakot ay hanggang ngayon, ni hindi man lang pinaghihinalaan ng 3 abogado si Min Seo. Matibay pa rin ang paniniwala nila na ang laptop ay nakuha ng nasa likod ng software at konektado ang pagkamatay ni Seonhwa sa misteryosong app. Para silang nag-aalaga ng ahas sa damuhan nang hindi nila namamalayan. Samantala, si Yoonjin, matapos ang ilang araw ng matinding guilt, sa wakas ay umamin sa kanyang 2 matalik na kaibigan ng isang nakakagulat na katotohanan. Maaaring ang sanggol na dinadala niya ay anak ni reporter Junhook. Labis ang kanyang pagsisisi at pakiramdam niya ay pinagtaksilan niya ang kanyang asawa. Para sa kanya ngayon, tila ang diborsyo na lamang ang paraan upang mapalaya silang dalawa. Kinagabihan, umuwi si Officer Kyu na tila kalmado. Ipinagluto pa niya ng maayos ang kanyang asawa. Sa kabila ng kanyang malasakit, lalo pang nadurog ang puso ni Yoonjin sa pagsisisi. Pagkatapos kumain, mahinahong binanggit ni Kyu ang pagkamatay ni Seonhwa at nakiusap sa kanyang asawa na sabihin na ang lahat ng kanyang itinatago. Nangako siyang handa siyang makinig, gaano man ito kasakit. Magkakaroon kaya ng lakas ng loob si Yoonjin na umamin? Sa kabilang bahagi ng kwento, gumawa rin si Shin Jae ng isang malaking desisyon sa kanyang buhay, ang pakasalan si Taiju. Inuwi niya ang kanyang nobyo para ipakilala sa kanyang ina at nais niyang mapabilis ang kasal. Iniisip ng ina na sa wakas ay sumusunod na sa kanya ang kanyang anak, kaya labis siyang proud sa sarili. Ngunit agad siyang binigyan ni Shin Jae ng matinding
matinding sampal nang ianunsyo nito na, pagkatapos mismo ng kasal, tuluyan ang hihiwalay ang kanyang public interest law firm mula sa high group ng kanyang ina. Ito ang mismong wedding gift na ibinigay sa kanya ni Taiju. Nabigla ang ina at binalaan si Taiju na kapag itinuloy niya iyon, mawawala kay Shinjae ang karapatan nitong magmana. Ngunit wala itong pakialam. Malinaw niyang sinabi na hanggat masaya si Shinjae, susuportahan niya ito hanggang dulo. Siya na nga ang perpektong dream husband na sinasabi ng lahat. Gabing iyon, ibinahagi ni Shinjae kay Taiju ang kanyang mga lihim na pangamba. Kilalang kilala niya ang ugali ng kanyang ina at sigurado siyang hindi ito basta papayag na mawala siya. Malapit nang sumiklab ang isang matinding digmaang mag-ina. Sa kabila ng unos na dulot ng makapangyarihan niyang ina, nangako si Shinjae na hindi siya susuko. Para naman gumaan ang pakiramdam bago ang darating na laban, si Shinjae na mismo ang nag-aya kay Taiju na umuwi sa bahay at mag-inuman. Sa kanilang pribadong espasyo, nagbahagi sila ng masidhing pagmamahalan at romantikong sandali. Ngunit kabaliktaran ng tamis na yon, unti-unti namang lumilitaw ang madidilim na bahagi ng kaso. Ang tiyuhin ni Shinjae na si Jungyun, na dating makapangyarihang Chief Justice, ay lihim na nakikipagkita kay Prosecutor Jeol. Kinakabahan ang tusong matanda dahil natatakot siyang mabunyag ang koneksyon niya sa misteryosong app. Kaya patuloy niyang pinipilit si Jeol na mahanap ang laptop ni Junhook sa kahit anong paraan. Dahil sa pressure, agad na nagpadala si Jeol ng tao para kidnapin si Minhyuk. Natuklasan ng tiwaling pulis na si Sungjin na ang fingerprint sa syringe ay kay Minhyuk. Naniniwala si Jeol na si Minhyuk ang pumatay kay Seonhwa at nagnakaw ng laptop. Kaya marahas niya itong pinahirapan gamit pa ang matalas na bagay upang hiwain ang mukha nito para pilitin itong umamin. Ngunit nagkamali siya ng kinabangga. Matigas si Minhyuk. Pipiliin niyang tiisin ang sakit kaysa magsalita tungkol sa laptop. Hindi lang iyon. Nagbitiw pa siya ng isang nakakagulat na impormasyon na nagpahinto kay Jeol. Ibinunyag niyang ang asawa ni Jeol ay lihim na nakikipagtulungan kay Rayang upang kopyahin ang data sa telepono nito. Kapag nakuha ni Rayang ang call log, mabubunyag ang tunay na pagkatao ni Jeol bilang utak sa likod ng underground software. Namutla si Jeol sa narinig at napilitang itigil ang pagpapahirap at palayain si Minhyuk upang hindi mahalata ng tatlong babaeng abogado. Pero hindi rin basta-basta si Minhyuk. Bago siya umalis, palihim niyang kinuha ang ginamit na pang-torture sa kanya, parang utang na balang araw ay sisingilin niya. Sa kabilang bahagi ng kwento, matapos pagsama-samahin ang mga kaso ni Seonhwa, Minhyuk at Shojin, may natuklasang mahalagang clue si Yunjin. May isa pang babae na gumawa ng mabigat na krimen ngunit nakakuha ng kakaibang pabor mula kay Prosecutor Jeol, isang suspended sentence. Matapos ang ilang araw na pag-aalinlangan, nagpasya si Yunjin na ibunyag ang lahat sa kanyang asawang pulis, kabilang ang lihim tungkol sa mapanganib na software. Agad silang nagtulungan upang hanapin ang nawawalang babae, ang susunod na biktima ng sindikato. Sa tulong ng GPS, natunto nila ito sa isang marangyang hotel. Ginamit ni Yunjin ang kanyang posisyon bilang abogado upang mag-request ng check sa kwarto ng kliyente. Ngunit may humarang sa kanila. Ang receptionist mismo ay kasabwat ng sindikato. Pagkakita pa lang kay Yunjin, agad nitong inactivate ang isang lihim na alarm upang balaan ang grupo. Buti na lang, ang security system ng hotel ay dinisenyo ni Taiju. Sa tulong niya, nalampasan ni Yunjin ang mga technical na harang at nakapagpadala ng emergency signal sa kwarto ng babae. Sa puntong iyon, gamit ang otoridad ng kanyang asawang pulis, hindi na sila napigilan. Dali-dali silang pumasok sa silid, ngunit huli na ang lahat. Natagpuan nilang patay na ang babae, brutal na pinaslang sa mismong lugar. Samantala, muling nakipagkita si Rayang sa asawa ni Jeol na si Yeonwi. Sa pagkakataong ito, ginamitan siya ni Rayang ng matinding psychological na taktika. Direkta niyang ipinahiwatig na si Jeol mismo ang pumatay kay Seonhwa upang patahimikin ito tungkol sa software. Seryoso niyang sinabi, kung hindi ako sinuwerte noon, baka ngayon ay nakatira rin ako sa iisang bubong kasama ang lalaking nang abuso sa akin, tulad mo. Ang babalang nakatira ka kasama ang isang halimaw ay tuluyang nagpatahimik at nagdulot ng matinding takot kay Yeonwi. Umabot sa sukdulan ng takot nang pumasok si Yeonwi sa trabaho sa forensic lab. Habang nakatingin sa bangkay sa mesa ng autopsy, bigla siyang nagkaroon ng nakakatakot na guni-guni. Akala niya siya mismo ang nakahiga roon. Hindi na niya kinaya, kaya nagpasya siyang tumakas kasama ang kanyang anak na babae noong gabing iyon upang makawala sa kontrol ng kanyang asawa. Ngunit hindi parang panaginip ang buhay. Nang nagmamadaling mag-empak kay si Yeonwi, mariing tumanggi ang kanyang anak na si Sang-ah na sumama. Mas nakakatakot pa, inilabas ng bata ang isang bote ng alak na matagal ng palihim na itinatago ng kanyang ina. Maakala mo sapat na ang katotohanan tungkol sa masamang software, pero hindi. Ang sakit na dinadala ni Sang-ah ang talagang nagpatahimik sa lahat. Lumalabas na matagal na niyang alam ang lahat. Luhaan niyang ibinunyag na sinira ng kanyang ina ang pangako at patuloy pa rin itong umiinom ng palihim. Mas nakakadurog pa, inamin ng bata na alam niya ang mga pagkakataong marahas na sinasaktan ng kanyang ama ang kanyang ina. Pinili niyang manahimik. Piniling magkunwaring wala siyang nakikita dahil sa inosenteng paniniwala na kung magiging mabait lang siya at mapasaya ang kanyang ama, mas kaunti ang pananakit na matatanggap ng kanyang ina. Ngunit
Ngunit ngayong nais ng tumakas ng kanyang ina, tuluyan nang nadurog si Sang-ah at hindi na alam ang gagawin. Sa gitna ng kanyang desperasyon, gumawa siya ng isang napakadelikadong desisyon. Tumakas siya sa bahay. Hindi lang iyon, pumayag din siyang makipagkita sa isang kaibigang nakilala niya online. Dito nagsimula ang tunay na bangungot. Ang taong nasa likod ng screen ay walang iba kundi si Min Suk, isang mamamatay tao. Hindi man lang namalaya ni Sang-ah, tuluyan na siyang napunta sa kamay ng isang halimaw. Samantala, dahil hindi dumating si Yeonwi sa kanilang tagpuan, naglakas loob si Rayang na puntahan ang bahay nito. Ngunit wala si Yeonwi roon. Ang taong naghihintay sa dilim ay ang pinakakinatatakutan niya, si Prosecutor Jeol. Ang malamig nitong mga mata ay tila handang lamunin si Rayang anumang oras. Sa gabing iyon, isinugal ni Rayang ang lahat sa pagpunta roon. Ngunit hindi niya inasahan na si Jeol ang makakaharap niya. Wala itong takot at walang kahihiyang binanggit pa ang ginawa niyang pang-aabuso kay Rayang. 20 taon na ang nakalipas para ipahiya siya. Sa paningin niya, nananatili pa rin si Rayang bilang mahina at takot na babae na hindi maglalakas loob ilantad ang katotohanan dahil sa takot na mabuksan muli ang sugat ng nakaraan. Ipinagmalaki pa niyang kaya niya itong wasakin muli anumang oras. Halos bumigay si Rayang sa tindi ng takot. Ngunit sa sandaling iyon, biglang sumulpot si Yeonwi mula sa likuran at hinampas ang kanyang asawa. Agad niyang hinawakan ang kamay ni Rayang at sabay silang tumakbo para iligtas ang sarili. Sa labas, naghihintay na si Shinjae sa kanyang sasakyan upang tulungan silang makatakas. Ngunit hindi pa tapos ang panganib. Kasabay nito, si Minsho na nagkunwaring online friend ay matagumpay nang nahikayat si Sang-ah, ang anak ni Jeol, na makipagkita. Iwala ang inosenteng bata sa kanya at ibinuhos pa ang kanyang nararamdaman. Nang tanungin ni Sang-ah ang peklat sa kanyang mukha, naalala ni Min ang nangyari sa kanya dahil kay Jeol at napangisi siya sa galit. Nangakong pagbabayarin ito habang buhay. Handa na sana niyang saktan ang bata. Ngunit sa mismong sandaling iyon, nakatanggap si Sang-ah ng tawag mula kay Rayang tungkol sa kalagayan ng kanyang ina. Dahil sa pag-aalala, nagpaalam agad ang bata upang puntahan ang kanyang ina. Ngunit bago siya umalis, palihim na naglagay ng droga si Min sa baso ng tubig ng bata. Sa bahay ni Rayang, ibinigay ni Yeonwi ang lahat ng data mula sa telepono ng kanyang asawa. Ang ebidensyang ipinaglaban niya kahit ikapahamak ng kanyang buhay. Luhaan niyang ipinahayag ang pagsisisi. Sinabing kung nalaman lang niya noon na biktima rin si Rayang ng kanyang asawa, hindi sana siya nanahimik ng matagal. Maya-maya, dumating si Sang-ah at mahigpit silang nagyakap ng kanyang ina habang umiiyak. Agad namang tinawagan ni Rayang si Jeol. Sa pagkakataong ito, hindi na siya tumatakas. Matatag niyang sinabi na kukuha siya ng restraining order para kay Yeonwi at sa kanyang anak. At handa na siyang harapin ng direkta ang pinakamalaking takot sa kanyang buhay. Nagpa siya si Rayang na makita mismo kung paano duduraan ng publiko si Prosecutor Jeol at mabubuhay ito sa mas malalang kalagayan kaysa kamatayan. Samantala, sa ospital, himalang nakaligtas ang babaeng inatake sa hotel kagabi dahil sa agarang tulong ni Yunjin at Shinjae. Nalampasan na niya ang kritikal na kondisyon. Ngunit imbes na sa biktima mag-alala, mas nadurog pa ang puso ni Officer Q nang maisip ang kanyang buntis na asawa. Nilulunod si Yunjin ng guilt habang pilit niyang kinokontrol ang matinding sakit sa damdamin. Sinabihan niya ang asawa na alagaan ang sarili nito at nangakong gagawin niya ang lahat para matutong magpatawad. Ang kaguluhan sa hotel ay nakaabot kay Lawyer Jung Yun, isang VIP client ng Dark App. Agad niyang pinilit si Jeol na ayusin ang sitwasyon. Kumpiyansa si Jeol na siya ang unang kikilos bago pa makagalaw ang tatlong babaeng abogado. At totoo nga, kinabukasan, sumabog sa social media ang isang nakakagulat na balita. Ang tatlong babaeng abogado umano ang may sala sa tangkang pagpatay na nangyari 20 taon na ang nakalipas. Bigla silang napunta sa gitna ng matinding batikos ng publiko. Umabot ito sa sukdulan ng sumalang si Rayang sa isang TV show. Paulit-ulit siyang inaatake ng isa pang panauhin na hinuhukay ang lumang kaso at iniinsulto siya, sinasabing wala siyang karapatang magsalita tungkol sa hustisya dahil isa siyang bigong mamamatay tao. Bumalik ang nakakatakot na alaala, dahilan upang manginig at maparalisa si Rayang sa harap ng kamera. Ngunit sa dulo ng kanyang takot, nanaig ang tapang. Huminga siya ng malalim at buong lakas na inakusahan si Prosecutor Jeol bilang taong nang abuso sa kanya 20 taon na ang nakalipas. Kahit papatuloy siyang tinutukso at hinahamak dahil sa pagtatago ng kanyang nakaraan, pinili ni Rayang na harapin ang unos. Sa live TV mismo, ibinunyag niya ang maruming lihim ng Connection App kung paano ito ginagamit ng maraming matataas na opisyal upang abusuhin ang mga kababaihan. Sa mismong live broadcast, lumikha siya ng parang lindol sa publiko nang ihayag niyang may aktibong prosecutor na sangkot sa madilim na operasyong ito. Walang takot niyang pinangalanan ang taong iyon, si Prosecutor Jeol, ang dating nobyo na nang abuso sa kanya. Sa huli, buong desperasyon niyang nanawagan sa lahat ng biktima ng app na maglakas loob lumantad at ilabas ang katotohanan. Ang revelasyong ito ay parang malakas na bagyong yumanig sa buong publiko. Nag-aalala ngunit hanga ang dalawang kaibigan ni Rayang sa kanyang katapangan. Sa puntong ito, ang tanging layunin nila ay makahanap ng matibay na ebidensyang kriminal laban kay Jeol. Dahil kung hindi, siguradong napakalupit ng magiging ganti nito. Samantala, halos mabaliw na si Jeol sa takot. Pagkatapos ng palabas, tinawagan pa siya ni Rayang at matapang na sinabi, "Kahit mapunit-punit ako ngayon, hindi pa rin ako natalo sa'yo." Kinagabihan, naghihintay na sa bahay ang dalawang matalik na kaibigan ni Rayang. Sa kabila ng panganib, mahigpit nila itong niyakap. Nauunawaan nila na sa loob ng 20 taon, mag-isa niyang pinasan ang napakabigat na sakit. Nangako silang tatlo na anuman ang
ang mangyari bukas, mananatili silang magkakatabi. Sa wakas, matapos ang maraming taon ng pamumuhay sa dilim, nakatulog sila ng mahimbing. Kinabukasan, pagdating nila sa law firm, nagulat sila sa tanawing bumungad na puno ang opisina ng mga bulaklak at mensahe ng suporta. Ito ang pagmamahal mula sa mga taong natulungan nila noon. Isang lakas na ibinigay kay Rayang. Habang pinagmamasdan ng makukulay na bulaklak, napawi ang kanilang mga pangamba at napalitan ng matinding determinasyon na lumaban. Sa sandaling iyon, naipasa na ang data ng telepono ni Jeyol sa isang kaibigang hacker. Pagpasok pa lang nito sa dark app, agad na nakatanggap ng alert si Jeyol na may nag-hack sa kanyang sistema. Napagtanto niyang may sumisilip sa kanyang mga lihim, kaya agad niyang pinindot ang utos para burahin ang buong app upang mawala ang ebidensya. Akala niya doon na matatapos ang lahat, ngunit nagkamali siya. Mas mabilis ang hacker, na-backup na nito ang lahat ng data bago pa tuluyang mabura ang bakas. Ngunit isang matinding hamon ang sumunod, na-activate ang security system, at kapag mali ang password ng 3 beses, tuluyan nang mawawala ang lahat ng data. 2 beses na silang nagkamali, isa na lang ang natitirang pagkakataon. Sa kritikal na sandaling iyon, pumasok ang alas. Si Taiju, ang henyo at fiancé ni Shinjae. Sa loob lamang ng ilang minuto, nabasag niya ang security system. Nang tuluyang ma-decode ang password, napabuntong hininga si Shinjae at tahimik na nagpasalamat na pinili niyang makasama si Taiju. Dahil kung hindi, tiyak na pagsisisihan niya ito ng husto ngayon. Dahil sa napapanahong tulong ni Taiju, hawak na ngayon ng 3 babaeng abogado ang matibay na ebidensyang kayang magbabagsak kay Prosecutor Jeyol mula sa buong login history ng admin account, sa mga transaksyon ng maruming pera, hanggang sa mga karumal-dumal na utos na ipinadala niya sa mga VIP client laban sa mga biktima. Lahat ay malinaw na lumitaw. Sapat na sapat ang dami ng ebidensyang ito upang makulong si Jeyol habang buhay. Kahit naka-encrypt pa ang impormasyon tungkol sa mga VIP client, isa na itong napakalaking hakbang sa laban. Nang gabing iyon, ibinigay ni Yunjin ang lahat ng lihim na data sa kanyang asawang si Officer Q upang makapaghanda ng operasyon. Ngunit biglang nagkaroon ng matinding tensyon. Si Officer Sungjin, ang traidor na kakutsaba ni Jeyol, ay biglang bumunot ng baril at tinutukan si Officer Q. Pilit na ipinapasa sa kanya ang lahat ng ebidensya. Handa pa siyang pumatay para patahimikin siya. Sa gitna ng kaguluhan, hindi natinag si Officer Q. Isinugal niya ang kanyang buhay at mabilis na inagaw ang baril mula sa kanyang tiwaling kasamahan. Sa isang iglap, nabaliktad niya ang sitwasyon. Naipit at napusasan niya si Sungjin sa mismong lugar. Lumalabas na matagal na palang pinaghihinalaan ni Officer Q ang taong ito, kaya lagi siyang alerto. At lalo itong nag-backfire kay Sungjin dahil palihim na tinanggal ni Q ang lahat ng bala sa baril nito pa lang noong umaga. Dahil nahuli sa akto ang tiwaling pulis, tuluyan nang napunta sa pabor ng 3 babaeng abogado ang laban. Kasabay nito, nalugmok din si Prosecutor Jeyol nang kuyugin siya ng mga reporter at halos hindi na makahinga sa dami ng tanong at presyon ng publiko. Sa huli, opisyal siyang sinuspinde ng kanyang mga nakatataas. Ramdam ang pagyanig ng kanyang posisyon, agad siyang lumapit kay Lawyer Jungyun, isa sa kanyang VIP client, upang humingi ng tulong. Nangako siya na hindi magsasalita ang mga biktima. Ngunit tulad ng kasabihang walang tiwala sa pagitan ng mga magnanakaw, tinalikuran siya ni Jungyun at malamig na ipinahiwatig na dapat niyang akuin ang lahat upang maprotektahan ang mga nasa likod. Unti-unti nang lumiliwanag ang sitwasyon. Nakipagkita si Rayang kay Minsho at sinubukang hikayatin siyang bitawan ng galit at magsimula muli. Ngunit nanatili itong matigas ang ulo. Naniniwala siyang hindi na mabubura ang sugat sa kanyang puso at nangakong pagbabayarin ng dugo ang mga masasama. Sa kabila nito, may magandang balita. Ang tapang ng 3 babaeng abogado ay nagbigay ng pag-asa sa maraming tao. Isa-isa, nagsimulang lumapit sa law firm ang mga biktima ng dark app upang humingi ng tulong. Nasaksihan ng 3 abogado ang lakas ng loob ng mga babaeng minsang inapi, kaya buong tatag nilang ipinangakong ipaglalaban nila ang hustisya hanggang sa huli para sa bawat isa. Walang pag-aatubili, nagpasya silang ilantad sa publiko ang listahan ng mga makapangyarihang lalaking ng abuso sa kababaihan. Ngunit walang nakakaalam na may mas malalim pang lihim na nakatago rito. Matagumpay nilang nabuksan ang data sa telepono ni Prosecutor Jeyol at doon nila natuklasan na ginagamit ng mga VIP client ang connection app upang gumawa ng mga krimen sa sexualidad. Ang problema, nananatiling naka-encrypt ang listahan ng mga VIP. Inimbestigahan ni Officer Seon-kyu ang nahuling pulis, ngunit matigas pa rin ito at tumangging magsalita. Nagalit si Officer Seon-kyu nang malaman niyang sinubukan itong saktan si Yunjin. Sa hindi inaasahan, ipinaliwanag ng pulis na ang lalaking nakaberdeng hoodie na umatake kina Yunjin at sa iba ay hindi siya, kundi si Minsho. Ibinahagi ni Yunjin ang impormasyong ito kay Rayang at binalaan siya kung gaano kapanganib si Minsho. Kung si Minsho nga ang misteryosong lalaking iyon, ibig sabihin siya rin ang pumatay kay Shonwa. Agad na tumakbo si Rayang upang tingnan ang silid. Ngunit huli na, wala na si Minsho. Ang mas nakakapagtaka, iniwan nito ang laptop ni reporter Junhook na siya ring ninakaw nito. Lalong nalito si Rayang, hindi maintindihan kung ano talaga ang tunay na layunin ni Minsho. Sa mismong sandaling iyon, dumating nang nagmamadali ang kanilang hacker na kaibigan. Ayon sa kanya, ang mismong gumawa ng connection app ay handa nang ibigay ang decryption key. Mabilis niyang itinipa ang password at sa loob lamang ng isang iglap, tuluyan nang nabuksan ang listahan ng mga VIP. Pagkakita pa lang nila sa listahan, natulala sa gulat ang 3
tatlong babaeng abogado. Ang mga lalaking sangkot sa sex trafficking gamit ang connection app ay pawang mga matataas na opisyal mula sa politika, negosyo, hanggang media, mga kongresista, piskal, CEO ng kumpanya, hanggang editor-in-chief ng mga pahayagan. Lahat sila ay mga mandaragit na nasa tuktok ng kapangyarihan. Kapag nabunyag ang katotohanan, tiyak na pagtatakpan nila ang isa't isa. May magkokontrol sa media, may pipigil sa investigasyon, isang maruming alyansa ng interes. Sa oras na yon, ang grupong iyon ay walang kaalam-alam at abala pa sa masayang pag-uusap. Kasama rin doon ang tiyuhin ni Shin-jae na si Lawyer Jung-yun. Pinag-usapan nila kung paano isasakripisyo ang isang tao para mailigtas ang iba. Sa huli, napagdesisyonan nilang si Prosecutor Jeol ang itulak bilang scapegoat. Sa iilang salita lamang, napagpasyahan na nila pati ang magiging sentensya nito. Para sa mga makapangyarihang taong iyon, isa lamang siyang asong bantay na pwedeng itapon kapag wala ng silbi. Mula nang masuspindi siya, ginawa ni Jeol ang lahat upang iligtas ang sarili. Sa araw na iyon, binuksan niya ang isang locker sa subway station. Ngunit nawala na ang ebidensyang itinago niya roon, isang kopya ng patunay ng krimen ng mga elite. Sa halip, biglang tumunog ang telepono sa loob ng locker. Si Lawyer Jung-yun ang tumatawag. Binalaan niya si Jeol na wag niyang iisipin na lalabanan sila. Sa parehong araw, inabot ni Shin-jae kay Jung-yun ang isang blankong resignation letter. Hinihiling na umalis na ito sa law firm. Nilinaw niyang kagustuhan ito ng buong staff. Hindi nila kayang tanggapin bilang kinatawan ang isang taong gumagamit ng connection app. Gaya ng inaasahan, walang kahihiyang itinanggi ni Jung-yun ang lahat ng akusasyon hanggang sa binuksan ni Shin-jae ang telebisyon. Sa screen, nagsasagawa sina Rayang at Yoonjin ng isang emergency press conference. Doon, isinapubliko nila ang listahan ng mga VIP ng connection app, kasama ang pangalan at larawan ni Jung-yun. Bago ang press conference, nakakalap na sila ng mga testimonya mula sa mga biktima. Matapos ilantad ang listahan, ipinaliwanag ni Rayang at Yoonjin na ang kaso ay hindi lamang simpleng sex crime. Ito ay sistematikong sexual exploitation at ipaglalaban nila ang hustisya hanggang dulo. Batay dito, iginiit ni Shin-jae na wala ng karapatan si Jung-yun na manatili sa firm bilang isang taong sangkot sa pang-aabuso. Wala nang ibang mapuntahan, lumapit si Jung-yun sa ina ni Shin-jae na si Tae-im. Ibinunyag niya ang isang insidente mula 20 taon na ang nakalipas. Isang baguhang aktres ang pinagsamantalahan ng mga makapangyarihang elite. Matapos ang insidente, si Tae-im mismo ang tumulong upang takpan ang iskandalo. Dahil dito, naprotektahan siya ng mga elite at patuloy na lumago ang kanyang impluensya. Ngunit ngayon, ginamit ni Jung-yun ang lihim na yon bilang pananakot. Ayon sa kanya, ang listahan ng mga elite sa lumang kaso ay halos kapareho ng listahan ng mga gumagamit ng connection app ngayon. Kung magpapatuloy ang lahat, tiyak na mabubunyag ang nakaraan ni Tae-im. At kung babagsak ang mga elite, mawawala rin ang proteksyon ng kanyang kumpanya na magdudulot ng matinding pinsala sa kanilang interes. Handa ang mga makapangyarihang ito na gawin ang lahat para protektahan ang sarili. Habang pinamumunuan ng tatlong babaeng abogado ang pag-atake, ginamit ng mga elite ang lahat ng maruruming paraan upang pigilan sila, kabilang ang pagpapadala ng mga legal na liham na nag-aakusa ng paninirang puri. Ngunit para kina Rayang at sa kanyang mga kasama, pamilyar na ang ganitong mga taktika. Sa araw ding iyon, tumawag si Shin-jae sa iba't ibang law firms na nagpadala ng mga liham at ipinunto na ang mga legal advisors ng mga kumpanyang iyon ay pawang sangkot din sa sex crimes. Kung malalaman ito ng mga investors, tiyak na masisira ang kanilang kinabukasan. Nang makita nilang hindi epektibo ang legal na pananakot, gumamit ang mga elite ng isa pang lumang taktika, ang pagtakip sa isang malaking balita gamit ang isa pang mas mainit na iskandalo. Magpakawala sila ng isang malaking skandal tungkol sa isang sikat na artista na sangkot umano sa ilegal na droga. Sanay na sina Rayang at ang dalawa pa sa ganitong maruruming laro. Kaagad silang humarap sa media at nagsampa ng kaso laban sa pinuno ng entertainment company ng nasabing artista. Inaakusahan itong sangkot sa sex crimes na konektado sa connection app. Dahil sa pagsisikap ng tatlong babaeng abogado, hindi natabunan ang kaso ng connection app ng mainit na balita tungkol sa artista. Pero hindi pa rin sumuko ang mga elite. Nagpadala sila ng mga tao upang kausapin ang mga pamilya ng mga biktima. Nangakong sasagutin ang matrikula para makapag-aral sa ibang bansa ang mga biktima. Ngunit nahulaan na ng tatlong abogado ang galaw ng kanilang kalaban. Nang gabing iyon, dumating si Yoonjin sa tamang oras sa tabi ng pamilya ng biktima at ni-record ang buong usapan. Kaya wala nang paraan ang mga makapangyarihan na baluktutin ang batas. Dahil sa presyon ni Yoonjin at ng kanyang mga kasama, napilitan ng prosecutor's office na bumuo ng isang joint investigation team kasama ang pulisya. Mukhang magandang balita ito, pero alam ni Shin-jae na kabaligtaran ang totoo. Ang mga namumuno at nagsasagawa ng investigasyon ay pawang mula sa kampo ng mga makapangyarihan na sumusuporta kay Tae-im. Napagtanto ni Shin-jae na kumikilos na ang kanyang ina. Gaya ng inaasahan, matapos mabuo ang team, hindi nila inimbestigahan ang kaso ng connection app. Sa halip, sinalakay at sinelyuhan nila ang opisina ng tatlong abogado. Inaakusahan silang ilegal na nangalap ng ebidensya laban kay Prosecutor Jeol. Kasabay nito, ang asawa ni Yoonjin na si Officer Seon-kyu ay isinailalim din sa internal investigation at pansamantalang sinuspinde. Dahil dito, hinarap ni Shin-jae ang kanyang ina. Kahit alam niyang matagal na silang hindi magkaayon, hindi niya inasahang para protektahan ang Tae-im. Handa ang kanyang ina na itulak siya sa bingit. Ngunit hindi pa rin sumuko si Shin-jae. Kung gusto ng kanyang ina ng digmaan, handa
handa siyang harapin ito. Hindi inaasahan, binanggit ng kanyang ina si Taiju at binalaan siyang mag-ingat dito na huwag hayaang manipulahin siya. Nalito si Shinjae, ngunit hindi na nagbigay ng karagdagang paliwanag ang kanyang ina. Upang makaiwas sa paghahabol ng mga makapangyarihan, dinala ni na Shinjae ang ilang biktima sa isang villa sa labas ng syudad, umaasang maprotektahan sila hanggang sa huli. Ngunit walang sino man ang nakahula sa sumunod na pangyayari. Kinabukasan, biglang umamin si Prosecutor Jeol sa kanyang mga krimen sa harap ng media, ngunit itinanggi niya ang listahan ng mga VIP na inilabas ng 3 abogado. Lumalabas na balak sana niyang tumakas kasama ang kanyang anak na si Sang-ah, ngunit nasaktan siya sa mga sinabi ng bata. Alam na nito ang lahat at nahihiya itong maging anak niya. Pagkababa ng bata sa sasakyan at pag-alis, agad siyang dinampot ng mga tauhan ni Lawyer Jungyun. Nangako si Jungyun na kung papayag siyang makulong ng ilang taon at hintaying humupa ang gulo, bibigyan siya ng malaking kapalit. Ngunit sa mismong sandaling iyon, kumalat sa social media ang mga video mula sa Connection app na nagpapakita ng pang-aabuso sa mga babae. Dahil sa matinding pressure ng media, nataranta si Jeol at tumakas. Hindi nagtagal, sinabi niya kay Jungyun na hindi siya ang naglabas ng mga video, ngunit hindi na siya pinaniniwalaan. Mas lalo pang lumala ang sitwasyon ng ang mga biktima na naglakas-loob ng tumestigo ay umalis sa villa ni Shinjae. Dahil lumabas na ang kanilang mga mukha sa mga video, lubhang naapektuhan ang kanilang buhay. At bago pa man sila tuluyang makaalis, dumating si Prosecutor Jeol na may dalang baril at hiniling na ibigay sa kanya si Minsho. Bago nito, tinawagan ni Minsho si Jeol at sinabing siya ang naglabas ng mga video at pinapunta siya sa villa upang harapin siya. Habang isa-isang binubugbog ni Jeol sina Shinjae at Yunjin, sinubukan nilang protektahan si Rayang. Sa pagkakataong iyon, sumugod si Rayang mula sa likuran at malakas na hinampas si Jeol gamit ang isang kahoy. Ngunit nang mapansin nilang tila hindi na humihinga si Jeol, bigla silang nataranta. Samantala, tahimik na kinuhanan ni Minsho ng video ang buong pangyayari. Pagkatapos, nagpadala siya ng mensahe kay Rayang. Tinawag niyang nanay si Rayang at nagpasalamat dahil tinulungan daw siya nitong mawala ang kanyang ama. Isang magandang babaeng abogado ang nakapatay ng isang lalaki at napilitang makulong. Ngunit nang umabot siya sa pinakailalim ng kanyang buhay, natuklasan niya ang isang nakakayanig na lihim. Sa pagtatangkang protektahan ang kanyang dalawang matalik na kaibigan, aksidenteng napatay ni Rayang si Jeol sa gitna ng matinding takot. Sa mismong sandaling mamatay si Jeol, nakatanggap si Rayang ng mensahe mula kay Minsho. Nakita niyang tinatawag siya ni Minsho na nanay at si Jeol naman bilang tatay. Halos hindi masukat ang gulat ni Rayang. Lumalabas na noong panahong iyon, matapos siyang abusuhin ni Jeol, nanganak si Rayang ng isang sanggol na babae. Ngunit ipinasa niya ito sa ibang tao upang palakihin. Sa loob ng maraming taon, inakala niyang namatay ang kanyang anak sa isang aksidente. Matapos ang insidente, ikinulong si Rayang. Upang mailabas siya, halos magpakapagod sina Shinjae at Yunjin sa paghahanap ng paraan. Lumapit pa si Shinjae sa ina ng kanyang dating asawa, isang makapangyarihang pamilya sa industriya ng media. Lumuhod pa siya sa harap ng kanyang dating binan, desperadong nagmamakaawa. Samantala, ilang beses namang bumisita si Yunjin kay Rayang, ngunit paulit-ulit siyang tinanggihan. Sa pagkakataong ito, isang papel ang ibinigay sa kanya ng guwardiya, isang mensahe mula kay Rayang na humihingi ng tulong para hanapin si Minsho. Nalito sina Yunjin at Shinjae sa kakaibang kilos ni Rayang. Sa totoo lang, hindi maalis sa isip niya ang huling mensahe ni Minsho. Matapos ang investigasyon, kinumpirma ng abogado na si Minsho nga ang kanyang tunay na anak. Noong mga nakaraang taon, namatay sa isang aksidente ang mga nag-ampon kay Minsho, ngunit nakaligtas siya. Natuklasan din na hindi maganda ang trato sa kanya ng mga ito. Naalala ni Rayang ang mga salitang minsang sinabi ni Minsho at nadurog ang kanyang puso. Hindi niya maisip kung anong klaseng impyerno ang pinagdaanan ng kanyang anak matapos niya itong iwan. Matapos ipaghiganti ang kanyang tunay na ina, nagtungo si Minsho sa puntod ni Jeol. Hinugot niya ang sandatang ginamit noon upang saktan siya. Dahil sa dugo na nanatili roon, napatunayan niya ang kanilang relasyon bilang mag-ama. Taglay ang matinding galit, sinunog ni Minsho ang DNA test na nagpapatunay ng kanilang relasyon. Parang ipinapadala iyon kay Jeol sa kabilang buhay. Ang tanging pinagsisisihan niya ay hindi niya nakita ang mukha ni Jeol nang malaman nito ang katotohanan. Matapos sumpain ang kanyang ama, nakipagkita si Minsho kay Taiju. Doon nabunyag na si Taiju ang nasa likod ng pagtulong sa kanyang plano ng paghihiganti. Hindi nagtagal, nagkakilala sila sa isang hotel sa pamamagitan ng Connection app. Ngunit ikinagulat ni Minsho na hindi siya sinamantala ni Taiju tulad ng iba. Sa halip, inalok siya nito ng kape at pinahinga sa silid. Para kay Minsho, ang 2 oras na iyon ng pahinga ay isang pambihirang biyaya. Pagkatapos, ibinigay ni Taiju ang mga file tungkol sa kanyang tunay na ina, kasabay ng alok na tulungan siyang maghiganti. Pinapaalala niya na hindi niya dapat kalimutan ang mga taong umapi sa kanya, ang amang nag-iwan ng sugat, at ang inang nag-iwan sa kanya sa dilim. Ipinunto ni Taiju na may karapatan si Minsho na husgahan ang mga iyon, at may paraan siyang tumulong. Nang tanungin siya kung bakit niya ito ginagawa, ibinahagi niya ang isang lumang kaso, isang aktres na pinagsamantalahan ng mga makapangyarihang elite. Hindi kinaya ng aktres ang pang-aabuso at tuluyang nagpakamatay. Ngunit sa halip na managot, ginamit pa ng mga elite ang insidente upang lalo pang patibayin ang kanilang alyansa at ipagpatuloy ang kanilang maruming gawain. Alam ni Taiju na kailangang tuluyang pabagsakin ang mga makapangyarihang iyon. Kung hindi
kailanman magbabago ang lipunan at ang kalagayan ng kababaihan. Sa tulong ni Taiju, matapos gamitin si Rayang upang mapabagsak ang kanyang ama, pinuntahan ni Minsho ang kulungan upang harapin ang kanyang tunay na ina. May malamig ngunit mabigat na lungkot sa kanyang tinig. Sa totoo lang, habang kasama niya si Rayang noon, umaasa siyang makikilala siya nito bilang anak. Ngunit paulit-ulit siyang binigo ng realidad. Tinanong niya ang kanyang ina kung bakit siya ipinanganak at pagkatapos ay iniwan. Ipinaliwanag ni Rayang na ginawa niya iyon upang protektahan siya. Umaasang mailalayo ang anak sa bangungot na kanyang pinagdaanan, ngunit agad na itinaas ni Minsho ang kanyang damit. Ang proteksyong inakala ng ina ay naging kapalit lamang ng mapait na realidad ng pang-aabuso. Nang makita ang katawan ng anak na puno ng mga peklat, humagulgol si Rayang at paulit-ulit na humingi ng tawad. Ngunit desidido na si Minsho. Ito na ang huling pagkakataon na nagpaalam siya sa kanyang ina. Ayaw na niyang masangkot pa sa madilim niyang nakaraan. Samantala, pumunta sina Yunjin at Shinjae sa boarding house kung saan dating nakatira si Minsho. Sa loob, natagpuan nila ang isang biological test report at doon nila nalaman ang relasyon ng mag-ina ni Rayang at Minsho. Hinulaan ni Shinjae na inatake ni Minsho si Rayang upang makakuha ng dugo nito para sa DNA test, at inatake rin sila ni Yunjin bilang paghihiganti. Dahil noong taong iyon, sila ang nag-udyok kay Rayang na ipamigay ang sanggol sa ibang magpapalaki. Bukod dito, sa tirahan ni Minsho, napansin din ni Shinjae ang isang pamilyar na paso. Sa loob nito ay may bitag para sa mga insekto na ginagamit upang akitin ang mga ito papasok. Naalala niya na may ganoon ding paso si Taiju, at sinabi pa nito na gusto niyang hayaan ang mga insekto na kusa ng gumapang papunta sa bitag. Doon biglang naunawaan ni Shinjae na si Taiju ang tumulong kay Minsho sa plano ng paghihiganti, at siya rin ang nasa likod ng lahat na lihim na kumokontrol sa buong pangyayari. Kinagabihan, dumating si Taiju upang sunduin si Minsho at umalis na sila. Itinapon ni Minsho ang lahat ng kanyang gamit balak magsimulang muli sa ibang lugar. Matapos siyang umalis, pumayag na rin si Rayang na makipagkita muli sa kanyang dalawang kaibigan. Sinabi niya kay Yunjin na umaasa siyang maililigtas siya ng dalawa dahil napagtanto rin ni Rayang na may isa pang taong nasa likod ni Minsho. Isang taong hindi lamang kumokontrol kay Minsho, kundi mula pa sa simula ay hawak na ang buong laro na parang chessboard kung saan lahat ay piyesa lamang. Samantala, nagpunta si Shinjae upang makipagkita kay Taiju. Hindi inaasahan, inamin ni Taiju ang hinala ni Shinjae at diretsahang sinabi na siya mismo ang lumikha ng connection app. Nang tanungin siya ni Shinjae, ipinaliwanag ni Taiju na nililinis lamang niya ang buong sistemang ito. Hindi ito matanggap ni Shinjae. Ang paraan ni Taiju na tila makatarungan ay gumagamit naman ng napakaraming babaeng naging biktima bilang pain. Ngunit patuloy pa rin siyang nagsalita ng puno ng lohika na kung nais mong putulin ang bulok na bahagi, hindi maiiwasan ang pagdanak ng dugo. Naniniwala rin si Taiju na sa kaibuturan, katulad lang niya si Shinjae, handa ring lumusong sa impyerno kapalit ng paraiso sa kanyang puso. Sinabi ni Taiju na iyon mismo ang dahilan kung bakit gusto niya si Shinjae. Agad itong tinanggihan ni Shinjae at iginiit na mayroon pa rin siyang sariling prinsipyo. Ngunit nagbanggit si Taiju ng isa pang usapin. Ayon sa kanya, ang nalalapit na paglilitis kay Rayang ang magiging pagsubok para kay Shinjae. Dahil dito, binuksan ni Shinjae ang safe ng kanyang ina at natagpuan doon ang mga file ng kaso ng isang aktres mula pa noong mga nakaraang taon. Pinatunayan nito na si Tai-im ang siyang nagpabaon sa kaso at nagprotekta sa mga makapangyarihang elite. Bilang prinsesa ni Tai-im, labis na nadismaya si Shinjae. Napagtanto niyang ang hustisyang matagal niyang pinanghahawakan ay winasak mismo ng kanyang ina. Sa isang iglap, kinagabihan ding iyon, nagbukas ng damdamin si Shinjae kay Yunjin. Sa buong panahong iyon, akala niya ay sarili niyang pagsisikap ang sandata niya laban sa mundo. Ngunit ngayon, napagtanto niyang hindi siya kailanman nakalayo sa anino ng kanyang ina at hindi niya tunay na natamasa ang kalayaan upang ipaglaban ang hustisya. Si Yunjin naman ay mabigat din ang dinadala sa kanyang isipan. Ilang araw na ang nakalipas, humingi siya ng diborsyo sa kanyang asawa upang pagbayaran ang kanyang mga pagkakamali. Sinabi niyang tatanggapin niya ang anumang kondisyon ng kanyang asawa, ngunit hindi ito matanggap ni Officer Sean Q. Sa totoo lang, handa na sana nitong patawarin ang kanyang asawa. Papalapit na ang paglilitis kay Rayang. Upang protektahan ang sarili, nakipagkita si abogadong Jung Yun sa binatang dati niyang nakarelasyon sa app. Inabot niya rito ang pera at tiket sa eroplano kapalit ng pananahimik nito. Sa ilalim ng proteksyon ng mga makapangyarihang elite, lalong naging dehado ang sitwasyon ni Rayang bago ang paglilitis. Nang dumating ang araw ng paglilitis, kinutya pa ni abogadong Jung Yun si Shinjae, ngunit matatag pa rin siyang tumayo. Ipinahayag niya na mula sa sandaling iyon, magiging isang ganap na may sapat na gulang siya na marunong timbangin ang kanyang mga desisyon. Sa paglilitis, salita na nagbigay ng testimonya sina Shinjae at Yunjin. Iginiit nilang self-defense ang ginawa ni Rayang, ngunit tumanggi pa ring umatras ang prosekusyon. Sinabi nila na dahil malalapit na kaibigan ni Shinjae at Yunjin si Rayang, hindi maaaring ituring na objetibong ebidensya ang kanilang mga testimonya. Hindi inaasahan, sa mismong sandaling iyon,
pumasok sa korte ang binatang nakipagkita kay abogadong Jung-Yun noong nakaraang araw. Direkta niyang ikinuwento ang mga nakita niya noong araw ng insidente upang patunayan na totoo ang sinasabi ni Shinjae at Yunjin. Ngunit patuloy ang panggigipit ng prosekusyon. Iginiit nilang hindi nakita ng binata ang pinakamahalagang sandali. Dahil dito, humiling ang prosekusyon ng 20 taong pagkakakulong para kay Rayang. Nang tila itinutulak na si Rayang sa kapahamakan, sa wakas ay gumawa ng desisyon si Shinjae. Nagsumite siya ng panibagong video na ebidensya sa korte. Malinaw sa video na sinubukan ni Prosecutor Jeol na barilin at patayin sina Shinjae at Yunjin na nagpapatunay na self-defense ang ginawa ni Rayang. Ang video na ito ay ibinigay mismo ni Taiju at bahagi ito ng kasunduan nila ni Shinjae. Para maprotektahan ang kanyang matalik na kaibigan, pumayag si Shinjae na makipagtulungan kay Taiju kahit pa nangangahulugan ito ng paglabag sa tiwala na dati nilang pinagsaluhan. Matapos makulong si Rayang, nagpasya si Shinjae na makipagsanib puwersa kay Taiju. Sa prosesong ito, nalaman niya na ang aktres na ginahasa ng mga makapangyarihang elite noong nakaraan ay ang nakatatandang kapatid ni Taiju. Para kay Taiju, ang pagbuo ng connection app ay hindi lamang para ipaghiganti ang kanyang kapatid, kundi para rin lumikha ng mas maayos na mundo. Dahil sa pagsisikap ni Shinjae, sa wakas ay idineklarang walang sala si Rayang. Matapos makalaya, kinompronta ni Rayang si Shinjae tungkol sa video na nagpapatunay na tinangkang patayin ni Prosecutor Jeol silang tatlo. Inamin ni Shinjae na si Minsho ang nag-record ng video, ngunit tumanggi siyang sabihin kung bakit ito ibinigay sa kanya ni Minsho. Bukod dito, ipinaalam din ni Shinjae na isinasara na ni Taim ang public interest law firm. Handa na sina Yunjin at Rayang sa mangyayari at balak maghanap ng ibang landas pagkatapos nito. Naniniwala sila na hanggat magkakasama silang tatlo, makakahanap sila ng paraan. Ngunit hindi inaasahan, sinabi ni Shinjae na hindi siya sasama sa kanila. Ang araw ng pagsasara ng public interest law firm ay siya ring sandali ng paghihiwalay nilang tatlo. Hindi matanggap ni Rayang at Yunjin ang desisyon ni Shinjae. Nang gabing iyon, pinuntahan ni Yunjin si Shinjae upang humingi ng paliwanag. Ngunit dahil sa iniisip niyang mga salita ni Taiju tungkol sa hustisya, hindi binuksan ni Shinjae ang pinto. Matibay ang paniniwala ni Rayang na hindi ibibigay ni Minsho ang video kay Shinjae nang basta-basta at pinaghihinalaan niyang may nakatagong kapalit ito. Pag-uwi niya ng gabing iyon, pumasok siya sa silid na dating tinutuluyan ni Minsho at naalala ang mga sinabi nito. Nalungkot si Rayang at sinubukang hanapin si Minsho sa social media, ngunit burado na ang lahat ng post nito. Samantala, humingi si Yunjin ng tulong kay Seonkyu upang hanapin si Minsho habang muling binanggit ang diborsyo. Nasaktan si Seonkyu. Sa totoo lang, ayaw niyang umabot sa ganito ang kanilang relasyon at umaasa pa siyang kakapit sa kanya ang kanyang asawa. Ngunit napagtanto niyang may mga bagay na hindi na kayang buhayin ng isang panig lamang. Dahil wala na siyang ibang magawa, pumayag siya sa diborsyo. Samantala, lihim na nakipagkita si Shinjae kay Taiju upang pagplanuhan ang susunod nilang hakbang. Ibinigay ni Taiju kay Shinjae ang isang USB drive. Sa loob nito ay may mahalagang ebidensya na kayang pabagsakin si Taim. Mula pa noon, habang iniimbestigahan ang kaso ng kanyang kapatid, natuklasan ni Taiju na si Taim ang nasa likod ng paggamit sa batas upang protektahan ang mga makapangyarihang elite. Kung hindi babagsak si Taim, hindi kailanman tuluyang mawawala ang bulok na sistemang ito. Tinanggap ni Shinjae ang USB at pumayag na makipagtulungan kay Taiju, kahit pa mga hulugan itong siya mismo ang gagamit ng kutsilyo upang saktan ang sarili niyang ina. Samantala, iniimbestigahan ng ina ni Shinjae ang relasyon ni Taiju at ng aktres, at nagsimulang mahulaan ang tunay nitong layunin sa paglapit sa Hale. Diretsahang sinabi ni Shinjae sa kanyang ina na si Taiju ang lumikha ng connection app at pinakinggan pa niya rito ang mga audio recordings na may kaugnayan dito. Ang mga recordings na ito ang nagsisilbing ebidensya ng sabuatan ng Hale at ng mga makapangyarihang elite. At isinumitan ni Shinjae ang lahat sa ahensya ng investigasyon ng mataas na opisyal. Malakas ang hinala ni Shinjae na kapag bumagsak ang proteksyon ng Hale, babagsak din ang mga makapangyarihang taong nasa likod nito. Para sa kanya, kailangan niyang wasakin ang sarili niyang ina upang maghasik ng pagbabago sa mundong puno ng panganib, kahit pa mga hulugan itong isakripisyo ang mga mahal niya, pati na ang sarili niya. Sa kabilang bahagi ng kwento, ibinigay ni Yeonwi kay Rayang ang USB na natagpuan sa sasakyan ng kanyang asawa. Sa loob nito ay may matibay na ebidensya na makapagpapakulong sa lahat ng masasamang sangkot sa connection app. Nang buksan ito ni Rayang, natuklasan niyang may audio recording ng usapan sa pagitan ng mastermind at ni Prosecutor Jeol. Matapos pakinggan ang recording, napagpasyahan ni Rayang at Yunjin na sadyang pinukaw ng mastermind si Prosecutor Jeol upang pilitin itong gamitin ang app sa paggawa ng iligal na gawain. Pinaghihinalaan ni Rayang na ang lalaking ito rin ang nasa likod ng pagmanipula kay Minsho. Pinakiusapan niya ang kaibigang hacker na hanapin ang developer ng app. Ngunit natuklasan nitong open source code ang ginamit sa paggawa ng connection app, kaya imposibleng matukoy kung sino ang lumikha nito. Samantala, umugong ang balita na ipinapatawag na ng opisina ng piskal para imbestigahan ang mga top executives ng Hale. May kumakalat na usap-usapan na ang dahilan nito ay ang prinsesa ng Hale na si Shinjae, na di umano'y nagsilbing whistleblower. Nang makita ang balita, labis na nagulat sina Rayang at Yunjin. Pinuntahan ni Rayang ang ina ni Shinjae. Alam niyang hindi likas kay Shinjae ang magsuplong, kaya sigurado siyang may taong nagtutulak dito mula sa likod. Ibinunyag ng ina ang katotohanan, ang pangalang Taiju.
Nang gabing iyon, si Jungyun, na malapit nang mawala ang lahat, ay nakipagkita kay Taiju at pinayuhan itong tumigil na habang maaga pa. Umaasa si Jungyun na maayos ang galit at gawing kaibigan ng kaaway upang sabay silang makaligtas at nangakong gagawin ang lahat para kay Taiju. Ngunit natawa lamang si Taiju. Kapag nawala ang proteksyon ng Hei, ang matitira na lang kay Jungyun ay ang tatak ng isang sex offender. Para kay Taiju, wala nang halaga ang isang taong tulad niya. Ikinumpara ng kaibigang hacker ang connection app sa isang programang ginawa ni Taiju noon at natuklasang halos magkapareho ang kanilang code. Dahil dito, nakumpirma niyang si Taiju ang nasa likod ni Shinjae at Minsho. Ang hindi matanggap ni Rayang at Yunjin ay alam ni Shinjae na isang mapanganib at uhaw sa paghihiganti si Taiju. Ngunit iniwan pa rin sila upang makipagsanib puwersa rito. Ngunit sa totoo lang, hindi kailanman tunay na iniwan ni Shinjae ang dalawa. Nang wala ang mga ito, pumunta siya sa bakanting law firm at kinuha ang larawan nilang tatlo. Puno ng galit, hinarap ni Rayang si Taiju, ngunit tumanggi itong sabihin kung nasaan si Minsho. Sa halip, ipinagpatuloy nito ang mga salitang tila makatarungan na kung hindi dahil sa connection app, hindi mahuhuli ng grupo ni Rayang ang mga makapangyarihang elite. Hindi ito matanggap ni Rayang. Iginit niya na ang lahat ng ginagawa ni Taiju ay hindi kailanman gugustuhin ng kanyang kapatid. Ngunit inilabas ni Taiju ang kwintas ni Minsho at nagbanta na hanggat nananatiling tahimik si Rayang, walang masamang mangyayari kay Minsho. Lumalabas na hindi naman talaga dinala ni Taiju si Minsho sa malayo. Sa halip, dinala niya ito sa isang ospital. Pagkagising ni Minsho, natagpuan niyang mahigpit siyang nakatali sa kama ng ospital. Para kay Taiju, si Minsho ang perpektong bihag. Bukod sa pagkidnap kay Minsho, naghahanda rin si Taiju para sa kasal nila ni Shinjae. Sinukat ni Shinjae ang kanyang wedding dress habang isinusot ni Taiju ang singsing sa kanyang daliri. Mula sa sandaling iyon, isa na silang matibay na alyansa ng interes. Ngunit minaliit ni Taiju si Minsho. Upang makatakas, kumuha si Minsho ng isang nurse bilang hostage at pinilit itong tulungan siyang hanapin ang kanyang telepono. Umaasang magagamit ang kaguluhan para makalabas ng ospital. Habang nagtatago, wala na siyang ibang malapitan kaya tinawagan niya ang kanyang ina na si Rayang. Ngunit bago pa siya makapagsalita, sinira ng isang tao ang pinto ng silid. Samantala, kinontak ni Yunjin ang kanyang asawa upang tulungan silang matunto ang lokasyon ni Minsho. Gamit ang GPS, natunto ni Rayang at Yunjin ang ospital. Ngunit ang doktor doon ay nabayaran na ni Taiju at nagsinungaling na hindi pa niya nakikita si Minsho. Sa kahon ng mga dokumento ng ospital, natagpuan nila ang death certificate ni Minsho. Lumalabas na nang malaman ni Taiju na balak tumakas ni Minsho. Iniutos niyang patayin ito ng staff ng ospital. Sa pag-asang buhay pa si Minsho, agad na pinuntahan ni Rayang si Taiju. Ngunit sa bahay nito, ang nadatnan niya ay si Shinjae. Nagulat si Rayang nang sabihin ni Shinjae na matagal na nitong alam na nakakulong si Minsho sa ospital. Gayunpaman, hindi niya iniisip na mapapahamak si Minsho dahil dito. Sa halip, iginiit pa niyang mas ligtas pa nga si Minsho sa ospital. Sinabi pa niyang maaaring walang kinalaman si Taiju sa pagkakakulong ni Minsho. Dahil sa patuloy na pagtatanggol ni Shinjae kay Taiju, labis na nadismaya si Rayang. Hindi niya akalaing sa ganitong paraan niya mawawala ang kanyang matalik na kaibigan. Ngunit sa katotohanan, lubos na nagkamali si Rayang sa pag-unawa kay Shinjae. Sa mga sandaling iyon, si Minsho ay nailipat na pala ni Shinjae sa sarili nitong bahay. Mas maaga pa, si Shinjae rin ang pumunta sa ospital upang iligtas si Minsho. Para maprotektahan si Minsho laban kay Taiju, napilitan siyang itago ang katotohanan kay Rayang. Alam niyang si Minsho ang pinakamahalaga kay Rayang at siya rin ang may kumpletong kaalaman sa lahat ng krimen ni Taiju. Hanggat hindi pa nila napapabagsak si Taiju, pananagutan muna ni Shinjae na alagaan si Minsho. Sa totoo lang, hindi niya lubos na pinagkakatiwalaan si Taiju at balak niyang ilantad ang lahat ng krimen nito sa buong mundo. Makalipas ang ilang araw, naghahanda si Taiju na magdaos ng isang tech showcase. Nakipagtulungan si Shinjae sa kaibigang hacker at matagumpay na nakapasok sa server room upang i-hack ang mga server ni Taiju. Sa oras na lumabas si Taiju sa showcase, mabubunyag na ang lahat ng kanyang kasalanan. Ngunit agad din itong nalaman ni Taiju. Sa araw ng showcase, ipinakita ni Taiju kay Rayang ang kuha ng CCTV. Makikitang nawalan ng malay si Shinjae sa loob ng server room. Isang pindot na lang at maglalabas ng gas ang silid. Kapag nangyari iyon, mauubos ang oxygen at malalagay sa panganib ang buhay ni Shinjae. Ginamit ito ni Taiju upang takutin si Rayang. Kung ayaw nitong mamatay si Shinjae, manahimik na lang siya. Bago pa iyon, matagumpay nang nahack ni Shinjae ang mga server. Ngunit nahuli siya ni Taiju. Habang palabas na siya, nadatnan niyang hinaharangan na ni Taiju ang elevator. Tinanong siya nito kung niloloko na ba niya ito mula pa sa simula. Inamin ni Shinjae na hindi niya matanggap ang baluktot nitong ideya ng hustisya. Ngunit nanatiling matigas si Taiju. Agad nitong isinara ang elevator at sinimulang atakihin si Shinjae. Maya-maya, ipinaalam ng hacker kina Rayang at Yunjin ang plano ni Shinjae. Ayon sa GPS, nasa loob pa rin siya ng server room. Upang iligtas si Shinjae, pumunta si Rayang sa showcase upang harapin si Taiju. Ngunit siya pa ang tinakot nito. Mabuti na lamang at sa parehong oras, nakapasok si Seonkyu sa server room at natagpuan si Shinjae. Nang malaman ni Rayang na ligtas si Shinjae, agad niyang isinagawa ang susunod na hakbang, ang ilantad si Taiju sa mismong showcase. Ngunit nauna si Taiju. Pinindot nito ang button at naglabas ng gas. Agad na nagsara ang pinto ng server room at nakulong sina Shinjae at Seonkyu sa loob. Sa showcase, inakusahan ni Rayang si Taiju bilang lumikha ng connection app. Samantala, nalaman ni Yunjin ang verification
confirmation code na iniwan ni Shinjae. Matapos itong ilagay, nakapasok siya sa system at pinatugtog ang audio recording ng usapan ni Shinjae at Taiju, isang matibay na ebidensya ng kanyang mga ginawa. Bukod dito, ipinakita rin ni Yoonjin ang live footage mula sa server room, kung saan makikitang sinusubukang iligtas ni Seonkyu si Shinjae gamit ang oxygen mask. Ipinahayag ni Rayang sa media na ang nakikita nila ay patunay ng tangkang pagpatay ni Taiju upang patahimikin ang iba. Nang lumabas ang footage, agad na pinalibutan ng media si Taiju. Samantala, sa loob ng server room, unti-unting nanghihina si Seonkyu dahil sa kakulangan ng oxygen. Nang makita ito, agad na tumakbo si Yoonjin, habang si Rayang ay sumugod din upang iligtas si Shinjae. Mabuti na lang, umabot sila sa tamang oras. Dinala sa ospital si Shinjae at hindi nagtagal ay nagising din. Nang malinaw na ang lahat, nagkaayos na sina Shinjae, Rayang, at Yoonjin. Tanging si Seonkyu na lamang ang nananatiling nasa koma. Araw at gabi, binabantayan siya ni Yoonjin. Hindi umaalis kahit sandali. Matapos ang lahat ng nangyari, binura ni Taiju ang lahat ng datos at tumakas sa lungsod. Pinuntahan ni Rayang ang kanyang anak na si Minsho. Nagpasya si Minsho na sumuko sa batas at nangakong sasamahan siya ng kanyang ina. Nang gabing iyon, sa kauna-unahang pagkakataon, natulog si Rayang katabi ang kanyang anak. Ipinagtapat ni Minsho na hindi pa niya kayang magpatawad. Nasasaktan pa rin siya, pakiramdam niya ay hindi makatarungan ng lahat at hindi niya maintindihan kung bakit kailangan niyang pagdaanan iyon. Ngunit sa kabila ng lahat, nais niyang subukang magpatuloy. Nais niyang malaman kung ano ang naghihintay sa kanya lampas sa galit at sakit. Marahang tinapik ni Rayang ang likod ni Minsho at nangakong anuman ang maging hirap at hindi tiyak na hinaharap, palagi siyang maghihintay at mananatili sa tabi ng kanyang anak. Matapos ang pag-uusap nila, pumunta sina Rayang at Shinjae sa ospital kasama si Yoonjin upang tulungan itong magbantay kay Seonkyu na hindi pa rin nagigising. Nakahanap na sina Yoonjin at Rayang ng bagong opisina para sa kanilang law firm at balak nilang lumipat sa susunod na buwan upang opisyal na magsampa ng mga kaso kaugnay ng connection app. Ngunit ipinaalam ni Shinjae na hindi muna siya makakasama sa kanila. Kailangan muna niyang ayusin ang kaguluhan sa loob ng kumpanyang Hey. Malapit nang maaresto ang ina ni Shinjae, nakipagkita siya rito at nag-alok na siya na ang hahalili sa pamamahala ng Hey. Hindi na tulad ng dati ang kumpanya, kaya plano ni Shinjae na buuin itong muli mula sa simula at bigyan ng panibagong anyo. Samantala, sinamahan ni Rayang ang kanyang anak upang sumuko sa batas. Dumating din ang araw na nagising na ang asawa ni Yoonjin. Sa tulong ni Shinjae, na ibalik ang trabaho ni Seonkyu. Isang araw, pinatawag ni Seonkyu si Shinjae sa National Forensics Institute upang kilalanin ang isang bangkay. Kamakailan lamang, may natagpuang katawan. Kahit sira na ang mukha nito, ang hubog ng katawan at mga gamit ay tumutugma kay Taiju. Hinala ni Seonkyu na pinatay si Taiju bilang paghihiganti ng mga gumagamit ng connection app. Sa personal na buhay naman, pumayag si Seonkyu na makipagdiborsyo. Ngunit pinunit ni Yoonjin ang mga papeles. Habang nasa koma ang kanyang asawa, napagtanto ni Yoonjin kung gaano niya ito kamahal. Ganito rin ang naramdaman ni Seonkyu. Hindi niya kayang iwan ang kanyang asawa. Dahil dito, nagkaayos silang muli. Paglipat sa bagong opisina, agad na sinimulan ni Rayang at Yoonjin ang mga kaso. Ngunit nagtakipan ang mga makapangyarihang elite. Sa unang paglilitis, multa lamang ang ipinataw sa mga sangkot. Ipinahayag ni Rayang sa media na hindi nila tinatanggap ang resulta at mag-aapela sila upang maparusahan ng tama ang mga abusado. Bukod sa mga kaso, patuloy rin siyang lumalabas sa mga programang pantelebisyon upang ipaliwanag ang issue. Sa live TV, tinuligsan niya ang malaking pagkukulang sa naging hatol. Kung multa lang ang kapalit, iisipin ng mga mayayaman na kaya nilang apihin ang iba basta may pera sila. Nanawagan din siya sa Kongreso na magpasa ng mga batas upang tuluyang mapuksa ang ganitong kasamaan. Nakipagtulungan din si Yoonjin. Nagre-record siya ng mga video ng mga makapangyarihang nagpapanggap na may sakit upang makaiwas sa kaso at balak silang labanan sa pamamagitan ng civil lawsuits. Sa pagsisimula ng mga kasong ito, tuluyan ng sumiklab ang laban sa pagitan ng dalawang babaeng abogado at ng mga elite. Sa panahong ito, madalas bumisita si Shinjae sa law firm ng kanyang dalawang kaibigan. Naging team leader na ang kaibigang hacker at nag-intern naman doon ang babaeng dati ring biktima. Kahit mahirap ang hinaharap, hindi natakot sina Rayang at Yoonjin. Patuloy na lumalaban si Shinjae mag-isa sa kumpanyang Hale. Isang araw, dumating si Jonghyun dala ang isang kaso. Ang mga VIP client ng Connection App ay sama-samang nagsampa ng reklamo laban sa Hale at humihingi ng 5 bilyong won na danyos dahil sa paglabag sa kontrata. Ayon kay Jonghyun, ang pagiging inosente ni Shinjae ang sumira sa lahat at hindi niya ito mapapatawad. Ngunit hindi sumuko si Shinjae. Nangako siyang lalaban hanggang dulo upang tuluyang bunutin ang ugat ng katiwalian. Habang kinakaharap si Jonghyun, dumalaw si Shinjae sa puntod ng kapatid ni Taiju at nagulat nang makita ang isang paso na ipinadala ni Taiju. Sa sandaling iyon, napaisip siya, posible kayang buhay pa si Taiju? Samantala, pumunta si Rayang sa detention center upang dalawin si Minsho. Hindi pa rin agad napapatawad ni Minsho ang kanyang ina at diretsahan niyang sinabi na pareho pa rin itong magulo at matigas ang ulo tulad ng dati. Ngunit tiningnan lamang siya ni Rayang ng may lambing. Ayos lang iyon, basta't ligtas at maayos si Minsho. Kahit maging mas matigas pa ang ulo nito, tanggap niya. Matapos makita si Minsho, pumunta si Rayang sa urn vault ni Yujong at idinikit doon ang pinakabagong mga dokumento ng kaso. Dahil sa pagsisikap ng mga
abogado, nalinis ang pangalan ni Yujong at napatunayang wala siyang kasalanan sa kasong pagpatay. Hindi man ganoon kainit ang sikat ng araw, nanatiling matatag ang mga hakbang ni Narayang, Yunjin at Shinjae. Naniniwala silang hanggat patuloy silang lumalaban at maayos na namumuhay, darating ang araw na pananagutan ng masasamang puwersa ang kanilang mga ginawa. Ilang gabi ang lumipas, may kumatok sa pinto ng kanilang law firm. Binuksan ito ni Rayang at nakita ang isang batang babae na humihingi ng tulong. Inabot nila ito ng mainit na tubig at pinakinggan ang kanyang kwento. Alam nilang pagkatapos nito, panibagong laban na naman ang haharapin nila. At dito nagtatapos ang pelikula. Shoutout kay Mylene Corpus from Isabela. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli, paalam.